Mr. Silent Channel. Paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 1271 Zuan Ming. 1271. Sa hilagang talampas ng kaharian ng Siya, sa ilalim ng bughaw na kalangitan, sa walang hangganang damuhan, mayroong isang magandang lawa na parang perlas ng damuhan. Ang lugar na ito ay parang isang fairyland sa mundo, ngunit ito ay hiwalay sa mundo, at walang mga turista ang makakalapit dito, at hindi ito espesyal na minarkahan sa mapa. Opisyal na sinabi ni Siya Guo na ito ay isang military weapons test base, ngunit hindi. Dito, isa ito sa apat na pangunahing angkan, ang lupaing ninuno ng angkan ng Xuanming. Isang malaking rebulto ng misteryosong hayop ang nagbabantay sa gitna ng lawa, na may ulo ng ahas, katawan ng pagong, at apat na paa na parang haligi, parang buhay, marilag at kabayanihan. Sa tatlong gilid ng lawa, mayroong isang malaking bilang ng mga sinaunang gusali na itinayo na may kulay abo at puting mga bato. Ang mga sinaunang at kahangahangang gusali ay nagpapakita ng mahabang kasaysayan ng angkan ng Xuanming. Sa mas hilagang bahagi ng gusali, ang mga clansmen kung saan sila nakatira ay mas malapit sa core ng Xuanming clan, at lahat ng mga miyembro ng pangunahing linya ay nakatira sa hilaga. Sa pinakamataas na punto ng North Building Complex, nakatayo ang isang napakagandang bulwagan. Sa labas ng pangunahing bulwagan, 7 malalaking batong haligi ang inukit na may mga totem ng North 7 Suspension Fighting, Bull, Female, Void, Dangerous, Room, at Wall. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, mayroong 365 na hakbang ng kumpletong puting jade carvings. Ito ang pinakamataas na power center ng Xuanming clan, ang Xinwu Hall. Ang bulwagan ay umaalingaw sa rebulto ng Xuanming mythical beast sa lawa, at ito ang pinakamataas na punto ng Xuanming clan. Sa oras na ito, sa plaza sa labas ng Xinwu Hall, mayroong libu-libong Xuanming na tao na nakatayo sa ilalim ng mga hagdanan, na nahahati sa ilang hanay. May paggalang at pananabik sa kanilang mga mata, hinarap nila ang estatwa ng halimaw sa direksyon ng lawa. Sa harap ng libong clansmen, mayroong isang lalaki na nasa edad 50 o 60, nakasuot ng puting robe, at siya ang kasalukuyang pinuno ng clan ng Zhou clan, si Zhou Changqi. Sa paligid ni Zhou Changqi ay ang mga pangunahing miyembro ng kasalukuyang mga executive at miyembro ng Presbyterian Church ni Zhou. Kinakabahang tumitig si Zhou Changqi sa likod ng estatwa ng Xuanming na may dugong mga mata. Biglang nabasag ang isang piraso ng shell sa likod ni Xuanming, nagsiwalat ng isang labasan. Ang shell pala ay talagang isang pinto na pinalapot mula sa mahiwagang yelo. Kaagad na sumunod, mahigit 100 figure ang bumangon sa langit mula sa labasan at lumipad palabas sa likuran ng misteryosong halimaw. Sa sandaling makita ni Zhou Changqi ang 12 ng mga tao na lumitaw, nagmamadali siyang nanguna at lumuhad sa lupa, sumigaw, maligayang pagdating sa lahat ng mga ninuno na umalis sa kaugalian. Ang mga taong angkan ng Zhou ay naroroon, kahit saang lahi sila nagmula, lahat ay lumuhad sa lupa, marubdob. Sumisigaw, maligayang pagdating sa mga ninuno na umalis sa kaugalian. Nang muling tumangala ang angkan ng Zhou, lumitaw ang isang eksenang ikinagulat nila. Nakita ko na sa napakagandang lawa, isang pader ng tubig na 12 metro ang lapad at 10 metro ang taas ay nagising mula sa manipis na hangin. Matapos magising ang tubig sa lawa, mabilis itong nagyelo sa isang pader ng yelo. Ang pader ng yelo na tumitimbang ng daan-daang tonelada at 1,000 tonelada ay bumuo ng isang slopong avenue pababa, na umaabot mula sa mahiwagang hayop hanggang sa lawa. Parang sa isang iglap, lumitaw ang isang sinaunang pader ng lungsod sa lawa. Bumaba din ng ilang degree ang hangin sa paligid ng lawa dahil sa napakalaking pader na ito ng misteryosong yelo. Sa ilalim ng pamumuno ng 7 lalaki, 1 babae, at 8 ninuno, ang natitirang 12 o higit pang mga ninuno ay naglakad din papunta sa Xuanbing Avenue at naglakad patungo sa plaza. Libu-libong miyembro ng angkan ng Zhou ang natigilan at naging yelo. Ito ang epekto ng pamamaraan ng pagsasanay sa ninuno ng Zhou clan na Xuanming Tiangang, at ang pangunahing kakayahan ng dugong Xuanming. Karamihan sa angkan ng Zhou ay kayang gawin ito. Gayunpaman, upang agad na makontrol ang daan-daang libong toneladang tubig sa lawa, at bigla itong gawing isang napakagandang kalsada ng yelo, at maging napakakinis at matatag, ay isang kaharian na hindi nila maisip. Nanguna ang 8 ninuno mula sa pababang kalsada ng yelo hanggang sa plaza. Ang pinakakilalang ninuno, na may itim na buhok at balbas, ay mukhang mas bata ng higit sa 10 taon kaysa kay Zhou Changqi. Nakasuot siya ng itim na damit, ngunit makikita na ito ay daan-daang taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Zhou Changqi at ng isang grupo ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Zhou na mabilis silang nakahinga nang makita nila ang mga ninuno. Bagaman lahat sila ay malapit na kamag-anak ng kanilang dugo, halos lahat ng mga taong ito ay nakita lamang sa mga larawan. Ang mas mahalaga ay ang pang-aapi sa mga malalakas, o pagpapahirap sa kanila na umangkop ng biglaan. Sa orihinal, si Zhou Changqi, bilang padre de pamilya, ay nag-isip tungkol sa maraming pagbati, ngunit nang talagang harapin niya ang grupong ito ng mga ninuno, hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang may-ari ng bahay, si Zhou Changqi,
ay hindi nagsalita, at ang iba ay hindi nang ahas na magsalita, at ang eksena ay biglang naging tahimik. Sa kabaligtaran, ang mga ninuno ang nakakita ng higit sa 1,000 mga inapo na naroroon, lahat sila ay mukhang kalmado, ang ilan ay medyo naaliw, at ang ilan ay medyo hindi nasisiyahan. Ikaw si Changfeng. Nang makitang hindi nagsasalita si Zhou Changqi, bahagyang kumunat ang noo ng nangungunang ninuno at unang nagtanong. Nagseryoso ang mukha ni Zhou Changqi, at mabilis niyang iniuko ang kanyang mga kamay ng may paggalang at sinabi, ang lolo sa tuhod ni Wei Tengyan, ang apo niya ay si Changqi. Ang aking ama, si Changfeng, ay namatay sa sakit 17 taon na ang nakararaan. Oh, napabuntong hininga si Zhou Tengyan. Ang kulay, kaya ikaw ang apo sa tuhod ng matanda, ngunit paano mo makikilala ang matanda? Tuwang-tuwang sinabi ni Zhou Changqi, huwei lolo sa tuhod, ang larawang iniwan mo mahigit 300 taon na ang nakalilipas ay hindi gaanong naiiba sa iyong kasalukuyang hitsura. Taon-taon, dadalhin ng apo ko ang aming mga inapo sa iyong pag-aaral upang tingnan ang iyong larawan. Kaya nga, may puso ka, ngumiti si Zhou Tengyan at tumango. Si Zhou Changqi ay pinuri ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang mukha ay namumula sa pananabik na parang isang bata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagdilim ang ekspresyon ni Zhou Changqi, at sinabi niya sa mahinang boses, sa pagkakataong ito, walang kakayahan ng mga apo na anyayahan ang lahat ng mga ninuno na umalis sa kaugalian. Ngunit ngayon ang aming angka ng Xuanming ay umabot na sa isang kritikal na sandali, at wala kaming pagpipilian kundi imbitahan ang mga ninuno. Pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Walang pakialam na sinabi ni Zhou Tengyan, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, pinaplano kong lumabas sa mga ilang araw na ito, at ang iniulat mo ay hindi makakaapekto sa aking pag-urong at paglilinang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Zhou Changqi at ang iba pang matatanda ng angka ng Zhou ay nagkatinginan, medyo nagulat. Sa gilid, ang isa pang mukhang magaspang na ninuno ay ngumiti at nagsabi, kung ang isang grupo ng maliliit na bagay ay para lamang harapin ang isang kaaway, bakit ko hihintayin ang lahat ng aking mga kapatid na umalis sa kaugalian? Kahit na hindi lumabas si Brother Tengyan, lalabas si Zhou Tengxing, at naayos na ito. Si Zhou Changqi ay natigilan sandali, nagmamadaling yumuko ang kanyang ulo at sumaludo, at sinabing may malungkot na ekspresyon, kaya ito ang ninuno ni Tengxing, si Changqi ay walang kakayahan, ang iyong apo, ang nakatatandang Changguang, ay pinatay ni Ye Fan sa pagkakataong ito. Nagtaas ng kilay si Zhou Tengxing, may apo ba ako na nagngangalang Changguang? Ni hindi ko maalala ang sarili ko. Hoy, kung mamatay ka, mamamatay ka. May kapalaran ang buhay at kamatayan. Not to mention yung mga nag-practice ng martial arts. Pagkatapos ay umatras. Kung matalo ka sa isang nakababatang henerasyon, hindi ka maawa. Hehe. Pero gustong makita ng matandang ito kung anong klaseng munting halimaw ang nangyari sa pamilya Ye, kaya nagmamadali kayong lahat na hilingin sa akin na maghintay. Ang mga matatanda sa angka ng Zhou ay nagpakita ng mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Alam din nila na para sa mga ninuno, hindi nila masyadong pinapansin ang buhay at kamatayan ng kanilang mga inapo. Kung tutuusin, marami na silang naranasan at napakaraming mga inapo. Matapang na nagtanong si Zhou Changqi na may ilang pagdududa sa sandaling ito, dakilang ninuno, maglakas loob na magtanong kung bakit sa pagkakataong ito, ikaw at ang lahat ng mga ninuno ay umalis sa kaugalian. Kabanata 1272 Sino ang kumokontrol sa mga pagtaas at pagbaba? 1272. Si Zhou Tengyan at iba pang mga ninuno ay mukhang kakaiba, na may kaunting pagkabalisa at pag-asa sa kanilang mga mata. Hindi lang ako ang naghihintay na makalabas, natatakot ako. Mga kaibigan mula sa iba pang malalaking angkan, mga miyembro ng sinaunang mga Diyos tulad ng matandang ito, nakalabas na, o malapit nang lumabas. Tumayo si Zhou Tengyan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Si Zhou Changqi at ang iba pa ay nanlaki ang mga mata, labis na nagulat. Dapat mong malaman na ang mga pangunahing angkan, lalo na ang 4 na pangunahing angkan, ay maraming mga ninuno na nakaupo sa bayan, bagaman ang tiyak na bilang ay hindi malinaw, ngunit hindi ito lihim. At sa mga ninuno na ito, iilan lamang ang mga namumukod tanging miyembro ng organisasyon ng angkan na, mga sinaunang Diyos, na binuo ng mga Diyos ng digmaan. Katulad ni Zhou Tengyan, bilang ang unang tao sa mga ninuno ng angkan ng Xuanming, natural siyang naranggo sa kanila. Karamihan sa mga anak ng angkan ay hindi alam kung sino ang mga sinaunang Diyos, dahil ang mga miyembrong ito ay napakatanda na rin ng mga ninuno. Karamihan sa kanila ay nasa loob ng clan, at mayroon ding napakaliit na bilang ng mga nakatagong master sa lupain ng Xuanzhou, na itinuturing na mga maluwag na magsasaka. Ang mga taong ito ay piniling sumapi ng martial god matapos maitatag ang katayuan ng numero 1 martial artist sa mundo. Wala umano sa mga taong tumutol sa tawag ng martial god ay hindi, ngunit posible rin na ito ay ang mga lumaban, at walang hinaharap. Ang mga mandirigmang ito ay hindi karaniwang naghahangad ng katanyagan at kayamanan, at wala silang reputasyon ng mga epic powerhouses, ngunit ang kanilang lakas ay hindi mapag-aalinlanganan.
Habang lumilitaw ang mga baril sa pag-unlad ng agham at teknolohiya, ang mga sinaunang martial arts masters ay naging mas bihira, kaya karaniwang walang sumapi sa mga sinaunang Diyos. Nang marinig na ang mga tao ng mga sinaunang Diyos ay aalis sa bundok, si Zhou Changqi at ang iba pa ay natural na hindi mapalagay. Ancestor, baka may gagawin ang martial god. May isip ni Zhou Changqi at ng iba pa kung ano ang ginawa ni Ye Wuya upang maging sanhi ng malaking paggalaw sa mga pangunahing angkan. Kumikilos si Ye Wuya, ngunit hindi ito maliit na galaw. Ang mga mata ni Zhou Tengyuan ay komplikado at totoo, siya. Wala na sa mundong ito. Natigilan ang lahat, hindi alam kung bakit. Nagtanong si Zhou Changqi, pwede bang? Ang Diyos ng digmaan ay wala na sa mundong ito. Ito ay imposible, 2 buwan lang ang nakalipas, ang ninuno ng pamilya Ji, Pang Chun, ay Jin-aisang ang dugo ng dragon, at sinubukang hamanin ang Diyos ng digmaan. Itaboy ang ninuno ni Pang Chun, sa larangan ng martial arts, imposibleng mamatay bigla. Zhou Tengxing sa side laughed, hehe, little guy, sinong nagsabi sa iyo na patay na si Ye Wuya? Sabi lang namin, patay na si Ye Wuya. Wala na siya sa mundong ito. Hindi ibig sabihin patay na siya. Si Zhou Changqi at ang iba pang matatanda ay nataranta, Ancestor Tengxing, ano ang ibig sabihin nito? Ngumuso si Zhou Tengxing at same time na sinabi, nandoon pa rin ang iyong kaharian. Masyadong mababa, hindi ko maramdaman kung gaano kadominant si Ye Wuya sa mundong ito. Masasabing si Kunlun Ye ang namamahala sa swerte nitong banal na estado, at maging ang chi ng mga ugat ng dragon ni Kunlun ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang exception. Excuse me. Ngunit ngayon, wala na si Ye Wuya sa mundong ito, at ang chi ng Kunlun Dragon Vein ay tumutulo na, at nararamdaman ko ang pagkakaiba sa espiritual na enerhiya. At, ang aking cultivation base ay medyo mas mataas kaysa sa nakaraan. Ito ay tiyak na dahil wala na si Ye Wuya, ang inner demon, na ito, ay nakakabigla sa aking naghihintay na kalagayan ng pag-iisip. Ano? Si Zhou Changqi at iba pang miyembro ng Zhou clan ay namumutla, at lahat sila ay nasa sabik nang marinig nila ito. Ang martial god ay talagang mabigla ang mga mandirigma ng buong Shanzhou, at maaari ring makaapekto sa espiritual na enerhiya ng buong Shanzhou. Tungkol sa chi ng Kunlun Dragon Vein, sinasabing ang mga buto ng isang malaking bilang ng mga ninuno ng angkan ay inilibing sa ilalim ng Kunlun. Gayunpaman, sa lakas ng mga ordinaryong miyembro ng angkan, natural na hindi nila maramdaman ang gayong banayad na pagbabago. Hindi naman kasi nila naranasan ang panahon bago lumitaw ang Diyos ng digmaan. Tumangala si Zhou Tengyuan sa malawak na kalangitan, at sinabing nabighani, si Ye Wuya ay biglang nawala sa mundo, at ang posibilidad na mamatay ay napakaliit. Siguro naabot na niya talaga ang maalamat na kaharian ng pagsira sa kawalan at pagiging isang lumilipad na immortal. Isang grupo ng mga matatanda sa angkan ng Zhou ang nagbuka ng kanilang mga bibig, natulala at hindi nakapagsalita. Kaya lang, hindi sila nang ahas na isipin na may kaharian ng mga maalamat na immortal. Noon pa man ay alam na nila na ang martial god ay napakalakas, ngunit hindi nila akalain na ang martial god ay nakakatakot na. Hindi katakataka, ang mga ninuno ng mga pangunahing angkan, lahat sila ay piniling umatras at hindi nang ahas na makipagkompetensya sa martial god. Natatakot ako na si Ji Pangchun ay ipinanganak ng huli at walang sapat na pangunawa sa lakas ng martial god. Bilang karagdagan, siya rin ay isang Shenlang clan, at hindi siya kumbinsido. Gayunpaman, agad na sinabi ni Zhou Tengyuan na may ningning sa kanyang mga mata. Sa simula, ang Shenlang clan ay nakamit ang pinakamataas na kaluwalhatian dahil sa hitsura ng martial god na si Ye Wuya, nagamulat sa mundo sa halos 400 taon. Ngayon, dahil sa pagiging dominanti ni Ye Wuya, isang tao ang kumokontrol sa swerte ng mundo, at ang Shenlang clan ay nahahati. Sa nakalipas na ilang daang taon, kakaunti ang malalakas na lalaki. Ngayong wala na si Ye Wuya, isa na namang usapin ng lupain ng Shanzhou, na kumokontrol sa mga ups and downs. Ang Shenlang clan. Si Cheng ay isa ring Diyos ng martial arts, at isa rin itong Diyos ng martial arts kapag natalo. Lahat ng mga ninuno ng angkan ng Zhou ay tumango, puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Ito ay malinaw na sila ay pinigilan ng martial god sa loob ng daan-daang taon. Matagal na nilang inaabangan ang araw na ito. At si Zhou Changqi at iba pang mga pangunahing miyembro ng Zhou clan, lahat sila ay kahanga-hanga, nasasabik at nangangamba. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sinabi ng mga ninuno na ang mga ninuno ng lahat ng pangkat etniko ay kailangang umalis sa mga kaugalian. Ang Diyos ng digmaan ay wala na doon, at wala nang ganap na pinuno. Oras na para sa isang pangkat ng mga bayani upang makipagkompetensya. Kung walang aksidente, ang Diyos ng digmaan ay nawala, at dahil sa martial god dependence, ang lakas ng Shenlong clan ay hindi kasing ganda ng dati. Ang Kunlun Dragon Veins na pinagmamasdan nito ay magiging mataba din sa mata ng mga major clans. Tianqi, tawag ni Zhou Tengyuan. Natigilan si Zhou Changqi, at agad na nakabawi sa kanyang pag-iisip, at magalang na sinabi, Old Ancestor, ano ang order mo? Ang taong pumatay sa panganay na apo ng pangunahing linya ko at sa dalawang elder sa pagkakataong ito ay apo ni Ye Wuya. Tanong ni Zhou Tengyuan. Mataimtim na sinabi ni Zhou Changqi, eksakto.
Matandang ninuno, ang Ye Fan na ito ay isang inabandunang anak ng pamilyang Ye at hindi kailanman handang bumalik sa angkan. Ngunit siya ay lumaki sa ibang bansa at nagkaroon ng kakaibang panlabas na kasanayan. Nahawakan na rin niya ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ang masamang sekta. Napaka. Siya ay nasa 20s pa lamang, ngunit naitatag na niya ang pinakamalaking underground na organisasyon sa ibayong dagat, pinatay ang ilang salamangkero ng Doomsday Kingship, at pinatay ang dalawang sinaunang lahi ng dugo ng mag-isa. Ngayon ay bumalik siya pagkatapos ng ilang buwan. Tila lalong hindi maarak ang lakas. Oh! Si Zhou Tengyan at ang isang grupo ng mga ninuno ay nagulat, tila sila ay lampas sa kanilang inaasahan. Mahigpit din ang sinabi ni Zhou Tengxing, ang paghahari ng Doomsday ay nararapat ding bigyang pansin sa unang 8 upuan. Para sa mga sinaunang dugo, bagaman sila ay matanda na, ang kanilang lakas ay tungkol lamang sa banal na kaliwanagan. Emperor-level sword intent. Mula noong sinaunang panahon, bihira ang mga nakakaintindi, at lahat sila ay mga henyo. Hanggat sila ay lumaki ng maayos, dapat silang maging pinakamahusay na mga figure sa mundo sa bawat panahon. Makapangyarihan talaga sila. Namatay ang apo ko sa Emperor-level sword intent. Hindi ako nagkamali. Nanlamig ang mga mata ni Zhou Tengyan at sinabi niya, Shenlong clan, wala kayong Yehuya, wala itong dapat ikabahala. Bagamat may lakas si Ji, maaaring hindi ito ang kalaban ng aming Zhou clan. Itong Ye Fan, marahil ay ang Diyos ng martial arts na nanatili sa mundo at talagang nilayo na maging inapo ng tagapagmana ng Shenlong clan. Natatakot ako na ang cultivation base ni Yehuya ay masyadong malakas para manatili sa mundo, kaya wala siyang oras para ibalik siya sa clan para sa cultivation. Itong anak, pinakamainam na huwag siyang payagang bumalik sa Shenlong clan, kung maaari niyang kaibiganin ang ating Xuanming clan at gawing Jade at Sutla ang digmaan, ayos lang. Kung hindi, hindi siya dapat manatili sa mundo. Ang isang grupo ng mga ninuno ay tumanggo bilang pagsang-ayon, para sa isang binata, hindi sila nang ahas na baliwalain ito. Maingat na sinabi ni Zhou Changke, matandang ninuno, natatakot akong hindi tayo bibitawan ni Ye Fan. Ang kanyang asawang si Su Qingzhou ang kasalukuyang patriarch ng Su clan, at ang may-ari ng Gigu Valley. Napukaw ni Su Qingzhou ang dugo ni Xuanming, at ang walang salita na celestial tome ng ating Zhou family ay may kinalaman dito. Nakagawa na siya ng 2 celestial na aklat na kilalanin ang master ng sabay, kaya gusto naming ibalik siya sa clan at isama ang Su clan. Pero, napakayabang ni Ye Fan, na sinasabing hahayaan niya si Su Qingzhou na maging patriarch ng aming Xuanming clan, at sinabihan akong magpasakop sa batang babae na iyon. Oh, sinabi ni Zhou Tengyan nang may interes, kaya mayroon pa ring ganoong relasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang pamilyang Su ay tumanggi pa ring sumuko. Well, noon. Ang mga ninuno ng pamilyang Su ay nakipagkumpetensya sa aming mga ninuno ng pamilyang Zhou para sa karapatang magsalita tungkol sa angkan ng Xuanming, at nagdusa ng mabibigat na casualty. Kinuha nila ang kanilang celestial book at nagtago sa Ghost Valley. Hanggang ngayon, mayroon pa ring inapo ng pamilyang Su. Mga tao, isang masayang kaganapan para sa aming angkan ng Xuanming na magkaroon ng 2 walang salita na celestial na aklat na kinilala bilang kanilang mga master. Gayunpaman, ang pangangibabaw ng aming Xuanming clan ay hindi maaaring hayaan na ang isang bata mula sa Shenlong clan ang may huling say. Matapang na tumawa si Zhou Tengxing at sinabing, haha. Interesting. Napakagulo ng batang ito. Bilang isang Shenlong clan, pinakasalan niya ang aming babaeng Xuanming. Sinabi rin niya na gusto niyang pumunta sa aming Xuanming clan para labanan kami. Sige, hayaan mo siyang dumating. Nagkataon lang na gusto kong makita ang mga ninuno, ano ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Haha. Kabanata 1273 magkasamang sumulong at umatras. 1273. Huahai isang civil airport, ang langit ay maliwanag. Maagang dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou at iba pang mga kamag-anak at kitiwala sa paliparan. Sa dulo, mayroong isang Jiang Xiaobai, ang taong matabang ito ay espesyal na natagpuan ni Ye Fan, na espesyal na responsable sa pag-aalaga kay Momo. Sa kanyang pisikal na lakas, walang problemang hawakan si Momo na may timbang na higit sa 100 kilo. Bilang divine beast ng Xuanming clan, si Momo ay dapat kasama niya, para makasiguro sila. Para naman kay Xiao Jin, ginawa ito ni Ye Fan sa pinakamaliit na anyo, sumunod sa tabi ni Shi Lanyu, at nawalan pa ng isang pares ng gininto ang pakpak, na ginawa itong mas karaniwan. Pambihira ang lakas ni Xiao Jin, ngunit ayaw ni Ye Fan na malaman ng napakaraming tao ang pag-iral nito, dahil marami pa ring puwang si Xiao Jin para sa pagpapabuti, at kung siya ay matarget, ito ay magiging mapanganib. Sa makatuwid, ayaw ni Ye Fan na umatake si Xiao Jin sa pagkakataong ito maliban kung kailangan niya. Husband, kahapon, I had a video chat with Sally Ye and the others, right? Tuwang-tuwa silang lahat, di ba? Tanong ni Su Qingzhou habang naglalakad patungo sa eroplano. Tumango si Ye Fan, oo, maraming bagay, naririnig ko sila ng malakas. Salamat sa iyo at kay Sally Ye, nagsumikap ako para sa iyo noong wala ako. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Lahat ay nagtrabaho ng gusto, sabi ni Su Qingzhou na may mahinang ngiti. Ganun ba? Nabalitaan ko na ang panday, ang palpak na multo, ang tamad at ang iba ay mataas ang tingin sa iyo.
Kahit si Sally Ye ay nagsabi na malaki ang naiambag mo. Mukhang malaki ang respeto nila sa iyo ngayon. Ye Fanmian na may kakaibang ngiti. Napakurap si Su Qingzhou, iginagalang nila ako, hindi ba? Ngumisi si Ye Fan at tumango, tama. Ate, bayaw. Anong binubulong mo? Dumating si Mumumu mula sa likuran, bitbit ang isang maliit na backpack sa kanyang mga balikat, na parang naglalakbay. Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ng babae, hindi nyo naiintindihan mga bata. Nagpout si Mumumo, maliit na naman ako. Hindi ako maliit, hindi mo ba alam? Humph. Nanlumo si Ye Fan, nagsalita na naman ang babae ng walang kaparekan, naramdaman niya ang malamig na mga mata mula kay Su Qingzhou sa tabi niya, medyo awkward na ngumiti. Kahapon, nakipag-video call din si Ye Fan kay Sally Ye at sa iba pa mula sa Purgatory Island, na nag-uulat na ligtas sila. Hinikayat niya si Sally Ye, na gustong pumunta sa Xia Kingdom upang tumulong sa labanan, at sinabihan silang maghintay ng mapayapa. Kapag nalutas na ang usapin ng angkan ng Xuanming sa pagkakataong ito, pupunta siya sa Purgatory Island. Gaya ng inaasahan, walang intensyon si Zhou Xi na pumayag sa kahilingan, at tinanggihan din ang babala ni Ye Fan. At alam ni Ye Fan na ang hitsura ni na Su Qingzhou at Momo ay nakatadhana para sa pamilya Zhou at sa pamilyang Su na hindi na mapayapa, at muling nag-apoy ang digmaan. Dahil walang paraan upang bumalik, natural na ang mga ilog at lawa ay nasa mga ilog at lawa. Kung hindi ka pumayag, lalaban ka sa isang tabi. Hindi talaga alam ni Ye Fan kung ano ang trump card ni Zhou, ngunit pagkatapos suriin ang sarili niyang karanasan at ang karanasan nitong mga nakaraang buwan, naramdaman niyang may kumpiyansa siyang labanan si Zhou. Hindi na niya bibigyan ng isa pang pagkakataon si Zhou na saktan ang kanyang pamilya. Maaari lamang siyang manalo sa labanang ito, hindi matalo. Maya-maya lang, dalawang luxury private jet ang lumitaw sa harapan. Nakatayo rin doon ang isang grupo ng mga tao, tahimik na naghihintay. Elder, ikaw ay. Nalaman kaagad ni Su Qingzhou na ito ang unang elder ng Gigu Su Qianxing, na nagdala ng ilan pang direktang elder at mga inapo ng pamilyang sumula sa Gigu, mga 20 tao. Kabilang sa kanila, ang pinakabata ay sina Su Yuan at Su Jin, na karaniwang tumutulong kay Su Qingzhou sa paghawak ng mga bagay. Patriarch, Mr. Ye. Pinamunuan ni Su Qianxing ang mga tao ng pamilya Su, yumuko ang kanilang mga kamay at sinabing, sa pagkakataong ito ay babalik tayo sa angkan ng Xuanming upang labanan ang pamilya Zhou, mangyaring payagan ang matandang ito na dalhin ang mga inapo ng pamilyang Su sa Gigu upang magsama-sama. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou nang hindi inaasahan, ngunit halatang nalaman lang ng babae. Elder, medyo mapanganib na pumunta sa pamilya Zhou sa pagkakataong ito, at kailangan ni Gigu na mamuno ang lahat sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi tama na pumunta ang lahat. Nag-aalala si Su Qingzhou. Patriarch, makatitiyak ka, ang usapin ng Ghost Valley ay inayos bago tayo lumabas, at hindi magiging problema ang umalis ng ilang araw, sabi ng isang elder. Si Su Qianxing ay nagpakita ng pananabik at same time na sinabi, Patriarch. Matapos talunin ang pamilyang Su ng angkan ng Zhou mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, kami ay naiwan at hindi nang ahas na tawagin ang aming sarili na angkan. Pagkatapos ng mga Ghost Valley Immortals ng makalangit na aklat, sinabi nila na tayo ay isang intelligence organization mula pa noong sinaunang panahon. Ngunit alam natin na ang ating pinagmulan ay nasa Xuanming. Nagtrabaho na kami. Mahirap pamahalaan ang Ghost Valley sa ngayon, upang isang araw, ang Panginoon ng pamilyang Su na maaaring magkaroon ng isang nagising na bloodline, ang Mangganguna. Kami, bumalik sa Xuanming clan sa marangal na paraan. Ngayon, alam namin na mababa ang aming lakas at wala kaming maitutulong, ngunit handa kaming sumulong at umatras kasama ang Patriarch at Mr. Ye, buhay man o kamatayan. Kasama ang Patriarch, sabay tayong aabant at outris. Napayuko ang mga miyembro ng pamilyang Su sa likuran at sumigaw. Medyo basa rin ang mga mata ni Su Qingzhou matapos magsalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Asawa, tingnan mo. Gusto pa rin ni Su Qingzhou na tanungin si Ye Fan, hindi nang ahas na ipilit ang lalaki. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti at sinabi, Elder, dapat silang pumunta, hindi lamang para tulungan ako, ngunit kapag naging pinuno ka ng Xuanming clan, tutulungan kanilang pamahalaan muli ang Xuanming clan. Salamat, Mr. Ye. Tuwang-tuwa si Su Qianxing. Nakinig si Su Qingzhou at binigyan siya ng galit na tingin, iyan ang sinabi mo. Kung pupunta ako at matatalo ngayon, sisisihin kita sa pagkawala ng mukha. Habang nagsasalita siya, may tumawa ng isang lalaki sa harapan. Hahaha. Sister-in-law, masyado kang nag-iisip, hindi kailanman lumalaban ang aming amo sa mga hindi siguradong laban. Napansin na ni Ye Fan ang pagdating ng lalaki, tumingin siya at ngumiti, Old Exy, wala ka dito para hikayatin ang Dragon King. Akin, ba? Dumura si Exy Lin Yuan sa lupa, huwag mong banggitin ang mga apo, nagbitiw na ako sa Dragon Soul at sa militar. Ngayon, narito ako para kumitawan sa mga kapatid sa purgatorio, at narito ako para pasayahin ka, boss. Si Ye Fan at ang iba pa lahat sila ay natigilan. Ano? Ang iyong military advisor ay hindi nararapat. Sumimangot si Ye Fan, para sa akin lang ba ito? Matigas na sinabi ni Exy Lin Yuan, para sa akin, boss, noong wala ka, kung ano ang ginawa nila at kung ano ang ginawa nila, hinamak ko sila. Maging isang team.
Kapag gusto mong humarap si boss para labanan ang kalaban, ikaw ay magsalit-salit sa pagsuyo-sayo, boss, nawawala ka, lahat ay nagpapanggap na bingi at pipi. Humph. Kung gusto ko pang mangolekta ng mga kapaki-pakinabang na bagay doon, bakit niya ito binitawan ng mas maaga? Ngumiti si Yefan at tinapik sa balikat si Exi Lin Yuan, Old Exi, hindi mo na kailangang gawin ito, sila, ikaw ay ikaw. Kalimutan mo na lang, hindi ako interesadong makipagtulungan sa grupo ng mga walang kwentang tao. At saka, kung patuloy akong mananatili doon, tinatayang maaaresto ako. Nagkibit balikat si Exi Lin Yuan. Nagtaka si Yefan, ano ang ibig mong sabihin? Tumawa si Exi Lin Yuan, kumuha ng USB flash drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Yefan. Boss, ang bagay na ito ay kung ano ang nakuha ko sa nakalipas na ilang buwan. Maaari mong gamitin ang isang computer upang suriin ito kapag bumaba ka sa eroplano. Dapat itong maging kapaki-pakinabang. Kabanata 1274 na pagtitipon. 1274. Nanliit ang mga mata ni Yefan at nahulaan niya, pwede bang? Ito ang impormasyon ng angkan. Haha boss, ang talino mo talaga, paano mo nalaman? Masayang sinabi ni Exi Lin Yuan, ito ang pinagkadalubhasaan ng kaluluwa ng dragon. Ang impormasyon ng mga pangunahing angkan, kabilang ang mga ninuno ng lahat ng mga angkan, ay may ilang pangunahing pagpapakilala. Huminga ng malalim si Yefan, malaki talaga ang maitutulong ng bagay na ito sa kanya, pagkatapos ng lahat, pagkatapos basahin ang mga materyales na ito, para din ito sa clan. Ang tunay na mukha ni, may pagkakaintindihan. Sa tingin ko karamihan ng impormasyon ay matatagpuan sa Gigu. Ang blind spot ng Gigu ay ang clan. Karamihan sa impormasyong hinahanap mo ay mula sa angkan. Hindi ko inasahan na totoo ito. Same time na tinapik ni Yefan ang balikat ni Exi Lin Yuan. Tumango si Exi Lin Yuan at nagsabi, alam ko na ang pamilya Zhou ay palaging iniisip ang tungkol sa aking hipag, ngunit ang aking kakayahan ay talagang limitado. Bagaman ang pamilya Exi ay isa sa 5 sikat na pamilya, imposibleng labanan ang angkan. Kaya, sa tingin ko ang boss ay kung babalik ka. Ang unang bagay ay dapat na malutas ang problema ng pamilya Zhou. Kung gayon ang magagawa ko lang ay tulungan kang mangolekta ng impormasyon tungkol sa angkan, at hintayin kang bumalik. Sinabi ni Su Qingzhou nang may paghanga, ang tagapayo ng militar ay talagang isang tagapayo ng militar, kahit na ang hakbang na ito ay naisip na. Haha, pinuri ako ng hipag ko. Pinatahimik ni hipag ang sitwasyon sa ibang bansa nitong mga nakaraang buwan at binantayan ang pamilyang ito. Sobrang hinahangaan ko rin ang kapatid ko, same time na sabi ni Exi Lin Yuan. Kinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata ng walang imik at sinabing, Exi Lin Yuan, Su Qingzhou, pwede bang itigil mo na ang pagpupumilit sa isa't isa, sobrang init sa labas, pwede bang sumakay ka muna sa eroplano? Napangiti ng awkward si Exi Lin Yuan, kaya Miss Chu ito rin. Haha, sa katalinuhan, dapat ginagawa ni Miss Chu ang kanyang bahagi, ako si Lao Exi ang naging pabaya. Haha. Huminga ng mahina si Chu Yunyao, sumulyap kay Su Qingzhou, si Su Qingzhou din ay malamig na nakatingin sa kanya, tumanggi silang sumuko sa isa't isa. Tuyong tumawa si Exi Lin Yuan at malungkot na tumingin kay Yefan, iniisip na hindi madali para sa kanya ang maging boss, at ito ang pinakamahirap na tanggapin ang biyaya ng isang kagandahan. Nagkunwaring walang narinig si Yefan, dinala ang lahat sa eroplano, at nagtanong habang naglalakad, Kuya Exi, nabasa mo na ba ang mga materyal na ito, ano sa tingin mo ang lakas ni Zhou? Boss, nakakalungkot na sabihin sa iyo na alam lang ni Long Soul ang pangunahing impormasyon ng mga pangunahing angkan, ngunit karamihan sa mga ninuno na iyon ay hindi panalantad sa loob ng 2 o 300 taon, at ang kanilang lakas. Mahirap tansyahin, ikinalulungkot ni Exi Lin Yuan. Naghanda rin si Yefan, tumango at sinabing, normal ito, ngunit nakatulong ito sa akin ng malaki. Kahit papaano ay mayroon akong pangkalahatang pag-unawa sa kanilang lalim. Boss, may isa pa, kakatanggap ko lang ng balita kahapon, makakatulong ito sa iyo, sabi ni Exi Lin Yuan. Sumimangot si Yefan, ano ang problema, pinag-uusapan ito ng mga Diyos. Sa pagkakaalam ko, ang mga ninuno ng 4 na pangunahing angkan ay umalis kamakailan sa kaugalian, natatakot ako na may malaking nangyari sa mundo. Sa pagkakataong ito ay pumunta ka sa pamilya Zhou, ang mga matatandang iyon ang mga ninuno ay dapat nandoon lahat, ngunit tila hindi sila ganap na para sa iyo kapag umalis sila sa kaugalian, sabi ni Exi Lin Yuan. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata ng may pag-iisip. Ang mga ninuno ng mga pangunahing angkan ay umalis sa mga kaugalian, karamihan sa mga ito ay may kinalaman sa pag-alis ng Diyos ng digmaan. Saan? Pumunta ang matandang ito. Wala ba talaga sa mundong ito? Pagkasakay ng lahat sa eroplano, umupo si Yefan sa isang mesa kasama sina Su Qingzhou, Chu Yunyao, at Exi Lin Yuan. Ang marangyang pribadong jet na ito ay karaniwang parang western restaurant, na may mga sofa at solid wood table. Kinuha ni Chu Yunyao ang notebook na dala niya, at binuksan ang file na dala ni Exi Lin Yuan. Mabilis na sinimulan ni Yefan na tingnan ang impormasyon at nagtanong, Old Exi, sinabi mo na lahat ng mga ninuno na iyon ay umalis sa kaugalian, nabanggit mo ba ang Diyos ng digmaan? Umiling si Exi Lin Yuan, wala akong narinig tungkol sa Diyos ng digmaan, ngunit
Mapapatunayan ko na dapat ay isang magandang bagay para sa iyo, ang boss, na ang mga ninuno ng mga pangunahing angkan ay umalis sa kaugalian. Oh, paano mo nakikita? Tanong ni Ye Fan. Bahagyang tinapik ni Exi Lin Yuan ang kanyang palad gamit ang isang nakatiklop na pamaypay, at nakangiting sinabi, Boss, isipin mo ito, anuman ang dahilan, ito ay isang benepisyo lamang para sa mga ninuno na umalis sa kaugalian. Ang mga ninuno ng mga pangunahing angkan ay pumasa sa mga kaugalian, na nagpapakita ng interes na ito, bawat isa ang angkan ay hindi nais na pabayaan ito. Ngayon boss, pumunta ka sa pamilya Zhou. Kung masira ang kanilang mga ninuno, nangangahulugan ito na mababawasan ang kanilang lakas. Sa ganitong paraan, tiyak na magdadalawang isip ang pamilya Zhou at ayaw nilang mawalan ng labis na lakas, kaya maaaring hindi sila manggahas masyado kang mabangis sa amo. Kaya boss, may initiative ka na ngayon. Kapag nalaman ni Zhou Shi na malakas ka, malamang na siya ang magkukusa para humingi ng kapayapaan. At that time, boss, pwede mong itanong kung ano ang gusto mo. Ngumisi si Ye Fan. Sabi, naghahanap ka ba ng kapayapaan? Iyan ay nakasalalay sa kanilang katapatan. Sa panahon ng pag-uusap, ang dalawang eroplano ay sumugod na sa kalangitan at lumipad patungo sa hilaga. Ang Shenlong Clan, ang Southern Foot ng Kunlun, ang Ji Clan. Sa isang Xuanyuan Hall, na sumasagisag sa ubod ng kapangyarihan ni Ji, mayroong daan-daang pangunahing miyembro ni Ji, ang pinakamababa sa kanila ay ang mga elder ng collateral line. Ang pinuno ng pamilyang Ji, si Ji Kangnian, ay nakaupo lamang sa isang upuan sa harap na hanay sa sandaling ito, hindi makaakyat sa mataas na plataporma. Sa mataas na plataporma, may 6 na lalaki na mukhang matanda at bata. Sa kanila, si Ji Pangchun, isa sa mga ninuno, ay nakaupo lamang sa ikatlong ranggo na upuan. Sa gitnang upuan, nakaupo ang isang matandang may kulay abong buhok. Matapos ibaba ng matandang lalaki ang dami ng mga liham mula sa isang lumilipad na agila, sinulyapan niya ito at kumunat ang noo. Tito Tianliu, ano ang mali, gumagalaw ang ibang angkan? Matalim na tanong ni Ji Pangchun. Ang matandang ito ay isang araw lamang pagkalabas ng kulungan. Si Ji Tianliu, ang pinakamatandang ninuno ng pamilya Ji, ay tiyuhin din ni Ji Pangchun. Oo naman, lumabas silang lahat. Ang 9 na ninuno ng Phoenix Clan ay lumabas na magkasama, at kasama sa kanila ang nakaraang henerasyon, ang mga babaeng Phoenix mula sa nakaraang henerasyon, at lahat sila ay buhay pa. Ang dalawang matandang halimaw ng White Tiger Clan ay nagdala din ng 100 o higit pa. Ang matandang ito ay nasa labas ng gate, sabi ni Ji Tianliu na may maningning na mga mata. Ang isa pang ninuno na may manipis na mukha ng kabayo, si Ji Tianfeng, ay same time na nagtanong sa oras na ito, kapatid, lahat ba sila ay pumupunta sa Kunlun? Ang mga ninuno at ang mga pangunahing miyembro tulad ni Ji Kangnian sa ibaba ay medyo hindi mapakali. Hindi. Pinaikit ni Ji Tianliu ang kanyang mga mata at sinabing, iniulat ng mga scout na tila ang Phoenix, ang White Tiger, at ilang iba pang malalaking angkan ay pinupuntahan ng kanilang mga ninuno sa Xuanming Clan. Kung tama ang hula ko, ang mga sinaunang Diyos ang ilang mga matandang kaibigan sa pamilya ay nagmamadali din sa angkan ng Xuanming. Sinabi ni Ji Pangchun na may kakaibang ekspresyon, dahil ba si Ye Fan, isang ligaw na lahi ng Ye Clan, ay may hindi pagkakaunawaan sa Zhou Clan. Ganyan dapat, kung hindi, walang ibang dahilan para hayaang tumagas ang Kunlun Dragon Vein Aura at tumakbo sa Xuanming Clan, tumanggo si Ji Tianliu. Ang batang iyon na hinahamon ng mga matatandang lalaki ng Zhou Clan na mag-isa ay parang gamo-gamo sa apoy, ano ang makikita? O, inakala ng ibang mga angkan na ang bata ay miyembro din ng aming Shenlong Clan, at nagplanong tingnan. Ang lakas niya, pumunta ka ulit sa Kunlun. Tanong ni Ji Pangchun. Nag-isip sandali si Ji Tianliu at sinabing, Tianfeng, pumunta sa Xuanming Clan at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Blanco ang sinabi ni Ji Tianfeng sa gilid, kapatid, wala na si Yewuya, walang laman ang Kunlun na ito, kung aalis ako at darating ang iba pang 3 angkan, paano ito magiging mabuti? Lahat sila ay nanunood sa batang lalaki na nagngangalang Ye Fan ngayon, hindi ako pupunta dito, hindi pa banggitin. Ang Kunlun Dragon Vein Battle ay hindi isang araw o 2 lang, at hindi ito isang bagay na maaari kang magpasya ng mag-isa, makatitiyak ka, nakangiting sabi ni Ji Tianliu. Napabuntong hininga si Ji Tianfeng, tumayo at iwinagayway ang kanyang manggas. Pagkatapos gumawa ng isang hakbang, ang kanyang figure ay kumikislap, at sa isang kisap mata, siya ay nawala mula sa Xuanyuan Palace. Kabanata 1275 ang mga sinaunang Diyos. 1275. Xuanming Clan, sa Xinwu Hall, ang mga pangunahing miyembro ng Zhou Clan, nakatingin sa mga ninuno sa mataas na upuan, na may same time na ekspresyon. Nakaupo sa pinakamataas na posisyon ang ninuno ng pangunahing linya ng pamilya Zhou, si Zhou Tendian. Matapos lisanin ng mga ninuno ang mga kaugalian, natural na nais nilang magkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo, kaya nagtanong si Zhou Tendian at ang iba pa. Si Zhou Changqi at ang iba ay tumugon ng detalyado, hindi nang ahas na magtago o magsabi ng anumang mali. Sa sandaling ito, dumating ang isang intelligence spy mula sa pamilya Zhou upang iulat na si Ye Fan at ang kanyang partido ay darating sa Xuanming Clan sa loob ng kalahating oras.
Haha. Ang maliit na lalaki na ito mula sa pamilya Ye ay medyo may kumpiyansa. Mukhang siguradong mananalo siya sa napakaraming tao dito, sabi ni Zhou Tenyan sabay tawa. Ancestor, dahil dumating sila sa pamamagitan ng eroplano, dapat silang lumapag. Mayroon lamang malapit na pribadong paliparan ni Zhou. Bakit hindi tayo maglaro sa runway at bigyan sila ng pagkakataon? Tanong ni Zhou Changqi. Ano ang isang eroplano? Tanong ni Zhou Tenyan na nakakunot ang noo. Biglang naalala ng isang grupo ng mga matatanda ng angkan ng Zhou na karamihan sa mga ninunong ito ay nag-iisa sa loob ng hindi bababa sa 1 o 200 taon, kaya paano nagkaroon ng anumang mga eroplano sa oras na yun? Kaya ipinaliwanag ni Zhou Changqi at ng iba pa kung ano ang isang eroplano at kung ano ang isang paliparan. Iyon pala, hindi ko inaasahan na kahit ang mga ordinaryong tao ay maaari nang lumipad sa langit ngayon, hindi nakakagulat na dumating si Ye Fan at ang kanyang partido ng napakabilis, nakangiting sabi ni Zhou Tenyan. Tumawa si Zhou Tengxing at sinabing, hindi mo kailangang pumunta sa airport para gumawa ng kahit ano. Dahil galing ito sa langit, dumiretso tayo sa langit at barilin ito. Ilang ninuno sa gilid ay tumanggaw din. Natakot si Zhou Changqi at ang iba pa na hindi malaman ng mga ninuno ang partikular na sitwasyon ng eroplano, kaya mabilis nilang ipinaliwanag, Ancestor Tengxing, ang eroplanong iyon ay napakabilis at napakataas na lumilipad, kaya imposibleng mahadlangan ito ng kaunting pagsisikap. Sinabi ni Zhou Tengxing She Shiren, hindi mo ito magagawa para sa nakababatang henerasyon, hindi ito nangangahulugan na hindi ito magagawa ng ninuno, huwag magsalita ng walang kaparirikan, hintayin na dumating ang 2 eroplano, makikita mo ito. Isang grupo ng mga miyembro ng pamilya Zhou ang nakinig, mabilis na tumanggaw, dapat ay oo, ngunit iniisip ko sa aking puso, naisip ba ng mga ninuno kung ano ang isang eroplano? Sa sandaling ito, biglang tumayo si Zhou Tenyan, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na ang batang lalaki mula sa angkan ng Ye na dumating upang guluhin tayo sa angkan ng Zhou ay makakaakit ng napakaraming matandang kaibigan at pupunta sa aking Zuanming nang hindi kumusta. Mula sa puntong ito, ang batang ito mula sa pamilyang Ye ay talagang napakaluwalhati nitong mga nakaraang taon, kaya nakakaakit siya ng ganoong atensyon. Tengxing, lumabas ka para aliwin ang mga dating kaibigan para sa kapatid ko. Kapag dumating ang batang lalaki mula sa pamilyang Ye, maaari kang magpasya kung ano ang gagawin. Halatang may napansin si Zhou Tengxing, at ngumisi, Kuya, huwag kang mag-alala, kung gusto nila, anyayahan silang pumunta sa bahay para uminom ng tsaa, para hindi masabi na ang aming Xuanming clan ay hindi magalang at napapabayaan ang mga kilalang bisita. Tumanggaw si Zhou Tenyan at nawala sa isang iglap. Curious na tanong ni Zhou Changqi mula sa ibaba. Matandang ninuno, nasaan ang natatanging panauhin? Kailangan mo talaga ang Old Ancestor Tenyan para lumabas para salubungin siya. Nagpapakita ng pagkamangha. Ang mga sinaunang Diyos, bilang ang pinakamakapangyarihang kalasag ng kaharian ng Siya na pinangungunahan ng mga angkan na binuo ng mga Diyos ng digmaan laban sa paghahari ng Doomsday Stable, at walang kapalit, dahil ang buhay ng mga sinaunang mandirigma ay mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga salamangkero maliban kung ang ilang mga salamangkero na nakarating na sa sobrang nakakatakot na kaharian ay maaaring umasa sa makapangyarihang salamangka upang mapahaba ang kanilang buhay. Sa oras na ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Xuanming Lake, sa isang mataas na dalesdis na may malawak na larangan ng paningin. Biglang kumislap ang figure ni Zhou Tenyan, at 2 lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Ang 2 lalaki ay nakasuot ng itim at ang isa ay nakaputi. Napakabayani ng lalaking nakaitim, habang ang lalaking nakaputi ay medyo pino. Kuya Ying Qiong, Kuya Bai Yan, daan-daang taon na tayong hindi nagkita, at pareho pa rin silang dalawa, nakangiting sabi ni Zhou Tenyan. Si Ying Qiong na nakaitim ay huminga ng mahina at walang sinabi, habang si Bai Yan ay ngumiti pabalik at magalang na sinabi, Brother Tenyan, welcome ka, nagkataon lang na pumunta kami para tingnan ang tanawin, at ayaw kong abalahin ka. Haha, napakagandang tanawin. Ang ancestral land ng aming Xuanming clan ay talagang mas maganda kaysa sa mga hubad na burol ng iyong White Tiger clan, haha. Tumawa si Zhou Tenyan. Ngumiti si Bai Yan at sinabing, tama, napakagandang tanawin ng damuhan, inggit kaming magkapatid. Mapaglarong ipinikit ni Zhou Tenyan ang kanyang mga mata at sinabing, kapatid na Bai Yan, 300 taon na ang nakalipas, at nandoon pa rin ang iyong ngiti. Ang pagkukunwari, kapatid na Ying Qiong, nakakainip pa rin. Meron ba? Haha, nagbibiro talaga si Kuya Zhou. Binuksan ni Bai Yan ang folding fan sa kanyang kamay at ngumiti habang tinatakpan ang kanyang mukha. Sa oras na ito, ang boses ng babae ng pagkasuklam ay nanggaling sa hindi kalayuan. Hoy, pwede bang tumigil ka sa pagtawa ng nakakadiri? Galing doon ang speaker, isang lalaki na 1.5 meters lang ang taas. Ang babaeng nakasuot ng makulay na damit ay parang 17 o 18 taong gulang. Sa likod ng babae, may isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting buwan na mahabang gown, singkit ang mga mata, mapatla ang kutis, at medyo mahina. Sa dulo, may isang matipunong lalaki na may taas na 2 metro, nakasuot lamang ng brown na sando na nakabukas ang mga braso, nakatali ang kanyang buhok sa 12 pigtails, at ang kanyang mukha ay puno ng balbas.
Hindi nagulat si Zhou Tengyan nang makita niya ang 3 taong ito, at sinabing, Sister Qingyin, inaalala natin ang mga nakaraang araw, at naging maayos ang pag-uusap natin, kaya bakit tayo nakakadiri? Ang babaeng si Qingyin ay nagsabi ng masama, huwag kang mag-alala, nandito lang kami para makita ang apo ni Yehuya, kamusta ang labanan sa iyong pamilya Zhou, kailangan mo bang maghanap ng iba pang dahilan? Tumawa si Zhou Tengyan at sinabing, mukhang lahat ako ay labis na nag-aalala tungkol sa batang ito na nagngangalang Yefan, kapatid na Qingyin ng Xuanfeng clan, kapatid na Wei Bufan ng Baize clan, kapatid na lalaki Lei Chong ng Koi clan, pumunta kayong lahat, bakit hindi kayo pumasok sa loob at uminom muna ng tsaa? Hindi na kailangan. Ako, si Lao Lei, umiinom lang ng alak, hindi tsaa. Sinabi ng malakas na lalaki na si Lei Chong, kinuha ang malaking bag ng alak sa kanyang baywang, at humigop ng 2 lagok. Mahinang sinabi ni Wei Bufan, salamat Kuya Tengyan, hindi ako nauuhaw. Ang maliit at bilog na mukha na si Qingyin ay pabirong nagsabi, Hoy, Zhou Tengyan, okay lang ba ang pamilya mong Zhou? Sinabi sa akin ng mga bata sa aking angkan na ang apo ni Yehuya ay naging napakarahas nitong mga nakaraang taon. Doon ay isang emperor level na sword intent sa kanyang tabi, at nakapatay din siya ng 2 sinaunang tao, natatakot ako na talagang mahirap itong harapin. Kung sa tingin mo ay tensyonado ang digmaan, maaari kang bumalik muna, kaming mga matatanda ay narito upang manood ng kasiyahan pa rin. Sinabi ni Zhou Tengyan na may kalahating ngiti, maaari ba namin, Xuanming Zhou, gawin ito, wala ka bang ideya? Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Zhou Tengyan at tumingin sa hilaga, at 2 pang figure ang mabilis na lumilipad. Kabanata 1276 na masigla. 1276. Isang mabilog, mukhang mapagkawang gawa, maputi ang kilay, ngunit matingkad ang balat na matandang monghe, nakasuot ng kulay abong balabal at nakabalot na tela sa likod, na para bang galing sa hangin at bumagsak sa lupa. At isang babaeng nakadilaw na kamiseta na may kulot na buhok na mukhang nasa 30s, na may namumukod tanging kagandahan, na may isang pares ng puting apoy na mga pakpak na nag-aapoy sa kanyang likuran, na nakarating ng maganda. Napakasigla na ba, mukhang huli na ang kapatid na babae, humalaklak ang babaeng nakadilaw na sando. Huang Yuzhan, ikaw ay hindi ilang taon na mas bata sa akin, ang aking nakababatang kapatid na babae at ang aking nakababatang kapatid na babae, ikaw ay halos 400 taong gulang, hindi ka ba nahihiya? Inilibot ni Qingyin ang kanyang mga mata. Mapaglarong sinabi ni Huang Yuzhan, ilang taon ang napakabata, Sister Qingyin, ano sa palagay mo? Nakakadiri. Mukhang masusuka si Qingyin. Ikinumpas ni Zhou Tengyan ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko inaasahan na darating din ang nakaraang henerasyon ng Feng Nu at Master Buyo. Matagal na. Pinagsalikop ni Monk Buyo ang kanyang mga kamay at ibinalik ang pagpupugay kay Zhou Tengyan. Humajijek si Huang Yuzhan at sinabing, nakasalubong ko si Master Buyo sa daan, kaya sabay-sabay akong pumunta dito. Sa kasamaang palad, hindi umimik si Master, kaya tumango lang siya at nakinig sa akin. Ngumiti at tumango ang monghe na si Buyo, hindi alam ang ibig niyang sabihin. Sa oras na ito, si Ying Qiong, na kanina patahimik, ay biglang nagsabi, Huang Yuzhan, ikaw lang ang nandito. Nasaan si Xiao Ru? Nang marinig ang salitang, Xiao Ru, nagbago ang mga mata ng lahat ng naruroon. Tulad ng inaasahan kay kapatid na Ying Qiong, sa lahat ng tao dito, ikaw ang may pinakamataas na kultibasyon sa ngayon. Sigurado ka na buhay pa ang aking tiyahin. Lumibot ang mga mata ni Huang Yuzhan, at nakangiting sinabi niya, hindi niya gustong lumabas. Lumipat, hayaan mo lang akong pumunta at tumingin ng mag-isa. Nang marinig ng lahat ang impormasyong ito, maraming tao ang huminga ng malalim. Tulad ng inaasahan kay Xiao Ru, siya ay buhay pa, ang iyong Phoenix Clan ay kamangha-mangha ngayon. 3 henerasyon ng mga batang babae sa Phoenix ang ipinanganak na magkasama, ito ay kamangha-mangha, sabi ni Zhou Tengyan na may singkit na mga mata. Hinaplos ni Huang Yuzhan ang kanyang buhok, ngumiti at iwinagayway ang kanyang kamay, Zin-er, ang batang iyon, malayo pa ang lalakbayin niya, bata pa siya, hindi ito kalabisan gaya ng iniisip ng lahat. Niyugyug ni Bayan ang kanyang pamaypay at bumantong hininga, ang 100 taong gulang na Phoenix, 1,000 taong gulang na Phoenix, at isang Phoenix na batang babae ay bihira sa 1,000 taon, ngunit tila mayroon lamang isang batang babae na Phoenix sa halos bawat panahon. Ako. Hindi ko inaasahan na pagkatapos lumitaw si Xiao Ru mahigit 600 taon na ang nakalilipas, 3 Huang Yuzhan ang lumabas mahigit 100 taon na ang nakalipas, at ngayon ay idinagdag mo si Xiao Ziner, na nasa kanyang 20s. Ang iyong Phoenix Clan ay nagkaroon ng 3 anak na babae ng Phoenix sa loob ng mahigit 600 taon. Ang angkan ay naubos ni Yehuya ng labis na swerte, at sa unang pagkakataon mula noong sinaunang panahon, ang mga talento nito ay nalanta, at ang angkan ay walang laman. Marahil, sa pagkakataong ito, ang iyong Phoenix Clan na ang maging pinuno ng angkan ng mundo. Huang Yuzhan, tumatawa. Tumatawa, Kuya Bayan, seryoso talaga ang sinabi mo, alam mo rin na bobo ang nakababatang kapatid ko, paano ko maiintindihan ang mga bagay na ito? I just came to see the fawn, go back and report a letter,
The family affairs, ay pero wala akong alam. Magpanggap kang tanga, pagsilbihan kita Huang Yushan, ungol ni Qingyin. Sa oras na ito, si Wei Bufan, na mahinang bumubulong, ay bamulong, bakit? Parang may nawawala. Si Brother Wei ay nagsasalita tungkol sa mga tao ng Shenlang clan, ang Ye clan ay wala ng Panginoon, at si Jitian Liu at ang iba pa ay maaaring hindi payag na pumunta dito. Sila ay nagbabantay sa Kunlun Dragon Veins, sila ay dapat na nakaupo sa mga karayom at karayom. Oo, nakangiting sabi ni Zhou Tengyan. Hindi. Ibang tao ang pinag-uusapan ko. Sabi ni Wei Bufan. Natigilan ang lahat, at biglang naisip kung sino ang tinutukoy niya. Malamig na sumangot si Ying Qiong at sinabing, ang lalaking iyon ay anak ng asong babae ni Yewuya. Nandito na siya, ngunit hindi siya tumayo kasama natin. Sa tingin ko ay dapat din siyang sumama. Ngayong si Yewuya ay biglang nawala, tiyak na hindi na siya makapagpigil, at ang apo ni Yewuya ay napagtanto muli ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Eskrimador din siya, natatakot ako na bigyan niya ng espesyal na pansin ang mga kaganapan ngayon. Sabi ni Bai Yan. Sa sandaling ito, sa zinuhol ng Xuanming clan, isang figure ang biglang lumipad palabas at humakbang sa napakabilis na bilis. Ang kawalan ay lumilipad ng mataas sa langit. Kung pagmamasdan mong mabuti, makikita mo na ang mga kristal ng yelo ay mamumuo sa ilalim ng mga paa ng figure sa isang iglap, at siya ay naaapakan ang mga kristal na yelo na lumilitaw sa kalangitan, tulad ng pagtapak sa mga hakbang na maaaring lumitaw sa lahat ng dako, mabilis na tumataas. Kung gayon, ito ay ang iyong nakababatang kapatid na si Zhou Tengyuan, tila. Ang apo ni Yewuya ay narito. Lei Chong. Humigop ng alak at ngumiti. Bahagyang tumanggaw si Zhou Tengyan at sinabing, oo, ika-anim kong kapatid na lalaki, tinatayang dumating dito ang eroplano. Ngayon, pumunta siya para barilin ang eroplano, para masyadong maraming walang ginagawa ang maghintay sa lupaing ninuno ng aking Xuanming clan at masira ang feng shui. Ang napakahusay na kultibasyon ng pagiging perpekto ni Shen Qi. Hindi masama, hindi ko alam na Ye clan boy iyon, bago pumunta rito. Handa ka na ba? Sabi ni Bai Yan na may singkit na mga mata. We came all the way here. I don't want to go back too early. Sana mas mapanood pa natin ang saya. Habang tumatanda tayo, masakit na ang mga binti at paa natin. Sa damuhan, bahagyang tinapik ang kanyang manipis na mga binti. Kalmadong inilagay ni Zhou Tengyan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, huwag kang mag-alala, kahit na walang makita, ako, si Zhou Tengyuan, ay hindi magpapabaya sa iyong mga dating kaibigan. Kasabay nito, sa Xuanming sa isang kabundukan sa kanluran ng Angkan, isang lalaking may mahabang buhok na may asol na damit ang nakahiga sa damuhan, nakasandal sa isang bato, na may damo sa kanyang bibig. Ang kanyang titig, na nakatingin sa malayong kalangitan, ay may bakas ng catamaran, isang bakas ng pag-asa, at mas masalimuot na emosyon. Dalawa. Ang mga eroplano ay tumawid sa kalangitan at pumasok sa hilagang talampas na lugar ng Xia Kingdom. Si Ye Fan, na nakaupo sa unang eroplano, ay pinagmamasdan ng clan sa buong daan. Pagkatapos isara ang notebook, inisip ito ni Ye Fan at sinabing, kaya parang. Ang Diyos ng digmaan ay talagang nagtakpan din. Maraming powerhouses. Kung wala ang Diyos ng digmaan, ang angkan ay medyo payat. Tumanggo si Xi Lin Yuan at nag-analisa, mukhang ang pinakamalakas ay ang angkan ng Phoenix. Ang kanilang babaeng Phoenix na si Xiaoru mahigit 600 taon na ang nakakaraan ay ang pinakamakapangyarihang angkan bago lumitaw ang Diyos ng digmaan. Sinasabing natalo siya ng Diyos ng digmaan. Sila ay nasa retreat sa loob ng daan-daang taon, at walang nahanap na balita ng kamatayan. At mahigit 300 taon na ang nakalilipas, si Huang Yushan, isang babaeng Phoenix, ay dapat nabuhay pa ngayon. Kahit na bata pa si Xiao Ziner, ngunit hindi dapat maliitin ang dalawang babaeng Phoenix na nalinang sa pagiging perpekto. Nag-isip si Ye Fan at sinabing, natatandaan kong sinabi sa akin ni Xiao Ziner noong panahong iyon na hanggat naroon pa siya, halos imposibleng lumitaw ang isa pang babaeng Phoenix. Baka nagsinungaling siya sa akin. Boss! Sa tingin mo ay kay Xiao Zin gaano sa mga sekreto ng angkan ng Phoenix ang malalaman niya sa edad ng kanyang anak? Buhay o patay ang mga ninuno na iyon, kahit na ang kanyang lolo ay maaaring hindi alam. Bukod, ang siglong gulang na ibon ng Phoenix, ang milenyo na Phoenix, ang 3 batang babae ng Phoenix, mayroong higit sa 300 pagkakaiba sa pagitan nila. Ang mga taon ay hindi pareho ang panahon, tama ba? Maswerte ka na may Phoenix Girl lang, kung Phoenix Girl din ang lilito, lalo pang nakakatakot ang Phoenix Clan. Sabi ni Xi Lin Yuan na may emosyon. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ang babaeng Phoenix ay mayroon nito, sa mismong eroplano. Hindi ko alam kung ipinaalam ni Xiao Ziner at ng iba pa sa clan ang tungkol kay Yuner. Kailangan niyang mag-ingat, baka subukan ng Phoenix Clan na agawin o saktan si Yuner. Asawa, parang malapit na. May airport sa harap ng ancestral land ng Xuanming Clan, doon tayo makakarating. Si Su Qingzhou ay naglakad pabalik mula sa harapang sabungan na may pag-aalala sa kanyang mukha. Tumayo si Ye Fan at hinawakan ang pisngi ng babae ng nakangiti, maging masaya ka, hindi mo ba hahayaang makakita ng biro ang pamilya Zhou? Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou at tumanggo.
Sa sandaling ito, biglang may napansin si Efan at biglang tumingin sa harap, hindi maganda. Kabanata 1277 Arrow Rain. 1277. Asawa, anong problema? Nagtataka si Su Qingzhou. Huli na para magpaliwanag. Agad na naglabas si Efan ng isang grupo ng mahahabang espada mula sa Sword God's Ring at sinabing, lahat. Kumuha ng espada mula sa akin. Siguraduhin kumapit ng mahigpit. Sword. Brother-in-law, hindi ako marunong gumamit ng sword. Akala ni Mumumo ay gusto niyang lumaban. Sumigaw si Efan, wala kang kailangang gawin. Kunin mo lang. Pagkatapos sabihin iyon, ipinamahagi ni Efan ang mga espada sa kanyang kamay sa lahat ng nasa eroplano. Boss! May dumating kaya sa pamilya Zhou para sirain ang eroplano? Nag-isip si Exi Ling Yuan ng isang posibilidad. Hindi nag-abala si Efan na sumagot, at matigas na sinabi, yung may panloob na lakas, protektahan ang mga walang panloob na lakas at mababang kultibasyon. Ano man ang mangyari, ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang iyong katawan, huwag bitawan ang mga espada sa iyong mga kamay, magiging maayos. Pagkatapos magsalita, sumugod si Efan sa sabungan sa kanyang harapan, at hinayaan ang dalawang piloto ng gigo na humawak ng espada. Mr. Ye, you are. Medyo nataranta ang kapitan. Kinuha ni Efan ang isang kagamitan sa komunikasyon sa eroplano at nakipag-ugnayan sa eroplanong sinasakyan ni Su Qianxing at ng iba pa. Ako si Efan. Makinig kang mabuti. Ano man ang mangyari sa ating panig, makakarating ka lang ng normal. Bagamat ang piloto ng isang eroplano sa likod niya ay medyo nalilito, ang utos ni Efan ay natural na bakal. Lo, pumayag agad. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang matandang nakasuot ng indigo robe sa taas na ilang libong metro sa harap ng eroplano. Masama ang tingin ng matanda, at nang itaas niya ang kanyang kamay, isang malaking ice pyramid ang lumitaw sa kanyang harapan. Anak na dilaw ang buhok, huwag mo nang isipin ang pagpasok sa teritoryo ni Xuanming. Kainin mo ang aking panlilinlang na Xuanming Ice Spike. Ang ice pick na ito na kasing laki ng kotse ay sumugod diretso sa ilong ng eroplano. Paanong sinuman? Napatulala ang dalawang piloto. Sa ganoong bilis na daan-daang kilometro bawat oras, at sa ganoong kataas na altitude, ang presyon ng hangin sa loob at labas ng cabin ay ibang-iba, at ang eroplano ay babagsak kung ito ay bahagyang nasira. Sa napakalaking ice pick, madaling sirain ang eroplano. Alam din ni Efan na gaano man kahusay ang kanyang kakayahan, imposibleng makahanap ng paraan para mapunta ng ligtas ang eroplano sa napakaikling panahon. Kaya naman, pinili niyang gumamit ng isa pang matinding paraan para protektahan ang mga tao sa eroplano. Lahat ay humawak sa espada. May paggalaw ng panloob na kapangyarihan. Sa pagitan ng electric light at flint, sabay ding naglabas ng totoong espada si Efan, at direktang hinati ng sword intent ang tuktok ng eroplano at nagbukas ng malaking lumot. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang marahas na hangin ay natangay sa loob ng cabin, at ang pagkakaiba sa presyon ng hangin sa loob at labas ng eroplano ay naging sanhi ng mabilis na pagkawasak ng eroplano. Gaano man katibay ang istruktura ng eroplano, sa ilalim ng gayong presyon ng hangin, ito ay babagsak lamang. Ang nagyayelong malamig na hangin sa taas na libong metro ay hindi rin kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ngunit hindi na kaya ni Efan ang pag-aalaga. Gamit ang isa pang espada, pinutol niya ang eroplano sa 2 piraso at diretsyong bumagsak pababa. Sa mismong sandaling ito, kasabay ng mga hiyawan ng mga babae sa eroplano, ang misteryosong tinik ng yelong iyon ay dumaan lang sa eroplano. Ang mabilis na pagbagsak ng eroplano ay nakaiwas lang sa yelong tinik na ito. Humph! Sinira mo talaga ang eroplano para maiwasan ang panloloko ng matandang ito, tingnan natin kung paano ka makakaligtas. Napangisi si Zhou Tengyuan nang makita niya ang eksenang ito. Ngunit ang sumunod na eksena ay medyo natigilan kay Zhou Tengyuan. Nakita ko lang na isa-isa, lumipad palabas ang mga figure mula sa nahulog na eroplano. Lahat ng nasa eroplano, kahit si Mumumo, na hindi marunong mag-kung fu, ay nagawang lumutang sa langit na may hawak na espada. Ito ang swordsmanship ng paksayo ni Shushan. Nakilala ni Zhou Tengyuan ang pinagmula ng swordsmanship na ito, at malamig na bamantong hininga, talagang minamaliit ko ang batang ito mula sa angkan ng Ye. Sa oras na ito, nakita ng mga babae na kanina pa nagsisisigaw na hindi sila nahulog, at namamangha silang tumingin sa mga espada sa kanilang mga kamay. Wow! Kuya! Lumilipad tayo! Hinawakan ni Mumumo ang hilt ng espada gamit ang 2 kamay, at nang lumingon siya sa likod, nakita niyang malapit din sa kanya si Su Qingzhou, nanlaki ang kanyang mga mata at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Nag-deploy si Su Qingzhou ng isang kalasag ng nakakagalit na enerhiya upang balutin silang dalawa, na pinipigilan ng kanyang kapatid na ma-freeze sa malamig na hangin. Ngunit siya ay talagang medyo redundant dahil ang dugo ni Mumumo ay kapareho ng sa kanya, at hindi siya masyadong natatakot sa lamig. Sa kabilang banda, sina Mu Shuixian, Tita Jiang at ang iba pa sa likod nila ay masyadong matanda para madala ang kasab-ikan at nagpupumiglas. Mumo, mag-ingat ka, kumapit ka ng mahigpit. Bumilis ang tibok ng puso ni Su Qingzhou, ngunit nakikita niya na ang kakayahan ng kanyang asawa sa espada ay mas malakas kaysa dati.
Hinawakan ni Exi Lin Yuan ang espada sa isang kamay at pinunasan ang kanyang noo gamit ang isa, oh my god. Interesante pa rin ang makipag-usap sa boss, nakaka-excite ba talaga? Ang Shushan swordsmanship na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Si Chu Yunyao ay palaging napakatahimik. Si Jiang Xiaobai, bilang isang disipulo ng Shushan, ay nakatayo sa isang espada, hawak-hawak si Momo sa kanyang mga bisig, at buong pagmamalaking sinabi, tama, ang aming Shushan swordsmanship ay natural na makapangyarihan. Ang iba tulad ni Ning Zimo, Feng Yaoying, Du Yuner, at iba pa. Dinito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang mahika ng paglipad ni Yu Jian, at medyo natakot ako ngayon, ngunit nang maisip ko si Ye Fan, naramdaman kong napaka-espesyal ng karanasang ito. Nakatayo si Ye Fan sa isang espada sa oras na ito, ngunit ang kanyang mukha ay malungkot. Ang mga Zhou clan bastards ay talagang dumating upang patayin siya sa kalagitnaan. Kung hindi dahil sa husay niya sa pakikipaglaban sa espada, hindi bababa sa kalahati ng pamilya ang nasira ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung si Xiao Jin ay naging mas malaki upang dalhin ang lahat, magiging mahirap para sa kanilang lahat na umupo sa Xiao Jin ng tumpak sa maikling panahon. Mukhang ang grupong ito ng mga tao mula sa pamilya Zhou ay talagang hindi nagseryoso sa kanilang buhay. Kung ganoon nga ang kaso, hindi siya magiging kalahating distracted dahil sa katotohanan na ang mga pamilyang Zhou at Su ay kabilang sa angkan ng Xuanming. Kuya Ye Fan, napakalayo na nila, papatayin nila ang buong pamilya natin sa kalahati, bakit hindi mo hayaang kainin sila ni Xiao Jin? Nakaupo si Shilanyo sa isang espada sa sandaling ito at nakangiting sinabi. Lumiit si Xiao Jin sa manggas ni Shilanyo, na may pares ng berdeng mga mata na parang mga hiyas, kumikislap na may nakakabighaning liwanag, halatang naghihintay sa mga salita ni Ye Fan. Umiling si Ye Fan, ito ay dahil sa labis na kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Sa oras na ito, nangyari na si Zhou Tengyuan ay humakbang na sa himpapawid, tulad ng isang engkanto na naglalakad sa itaas ng mga ulap. Ang Xuanming bloodline ay may talento na kontrolin ang tubig. Bagamat iba ang antas ng paggising, iba rin ang kapangyarihan, ngunit ang mga ninuno na ito ng pamilyang Zhou ay syempre lahat ay may talino sa linya ng dugo. Si Zhou Tengyuan ay maaaring tumayo ng matatag sa hangin sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga condensed ice flows. Ikaw ay munting lalaki, may 2 beses, matandang lalaki na si Zhou Tengyuan, halika upang matugunan ang iyong layunin ng espada sa antas ng emperador. Nagmamalaki si Zhou Tengyuan, nalaman niyang walang gaanong cultivation si Ye Fan, kahit na may layunin siyang espada sa antas ng emperador, hindi niya gagawin. Ikaw pala si Zhou Tengyuan. Ikaw lang. Nakita na ni Ye Fan ang profile ni Zhou, ngunit nakilala niya ang taong ito. Haha. Boy, itong matandang ito lang ay sapat na para harapin ka. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Zhou Tengyuan ang presyon ng mahusay na pagiging perpekto ni Shen Shi, at ang mga espada sa kalangitan ay nagsimulang manginig. Pagkatapos, ibinuka ni Zhou Tengyuan ang kanyang mga braso, at daan-daang matutulis na tinik ng yelo ang agad na namuo sa hangin. Sa ilalim ng araw, ang mga tinik ng yelo na ito ay kumikislap na may nakasisilaw na malamig na liwanag. Nakapatay. Ito ang kakaibang kasanayan ng Xuanming Tiangang, ng aking pamilyang Zhou, Xuanming Arrow Rain. Sa pagkakataong ito, mayroon ka pa bang paraan para iligtas ang mga rabble na ito? Naramdaman ang pamimilit ni Zhou Tengyuan, nakita niyang muli ang nasuspine na figure. Libu-libong frost arrow, maliban kay Shilanyo, lahat ay mukhang hindi mapalagay, at natakot pa. Walang ekspresyon ang mukha ni Ye Fan, ngunit may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata, at tumawa siya, ito lang. How dare you call yourself Arrow Rain? Kinaikit ni Zhou Tengyuan ang kanyang mga mata at tumawa sa galit, ang yabang at walang kabuluhang tao. Ang susunod na henerasyon. Hayaan mong tikman ang kapangyarihan nitong Xuanming Arrow Rain at tingnan kung matigas pa rin ang ulo mo. Ang mukha ni Ye Fan ay sumilay ng isang mahigpit na tingin, at pagkatapos ay agad siyang pinakawalan mula sa Sword God Ring at nagpatawag ng buong 7 o 8,000 espada. Sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, kahit na ipatawag niya ang 10,000 sa kanila, ito ay sapat na, ngunit sa harap ng isang Zhou Tengyuan, itong 7 o 8,000 ay sapat na. Sa isang iglap, ang 7 o 8,000 lumilipad na espada, na tumatakip sa langit at araw, ay nagtipon sa harap ni Ye Fan. Takpan ang langit at araw, ang momentum ay parang bahaghari. Kabanata 1278 masyadong mahina. Ang eksena noong 1278. Natigilan si Su Qingzhou at ang iba pang nasa likuran, at nakalimutan pa niyang nasa langit pa rin sila, dahil masyadong nakakagulat ang eksena. Saan siya nakakuha ng napakaraming espada? Si Chu Yunyao ay mukhang naguguluhan. Ang iba ay hindi nakaimik, naramdaman na lang nila na si Ye Fan ay makapangyarihan sa lahat. Ang malamig at mayabang na ekspresyon ni Zhou Tengyuan ay ngayon lang nawala, napalitan ng isang maputlang mukha, isang pares ng matandang mataang nanlaki, at isang mukhang gulat. Tinitingnan ng libu-libong ice arrow na nakalap niya, at pagkatapos ay tinitingnan ng Asher Sharp Blades ni Ye Fan na tila 10,000. Ang pagkakaibang ito ay parang isang 3 taong gulang na bata na nakaharap sa isang matipunong higanti, nakakaawang mahina. Katawa-tawa. Ulan ng pana. Tumawa pabalik si Ye Fan, karapat-dapat ka rin.
Pinigilan ni Zhou Tengyuan ang pagkabigla sa kanyang puso, at galit na sinabi, si Shuzi ay mayabang. Huwag mong isipin na makakagawa ka ng isang grupo ng mga espada, ito ang iyong kakayahan. Ang ulan ng mga Ice Arrow, na sinamahan ng tunay na diwa ng aking Xuanming Tiang ang Divine Kai na napakahusay, paano maihahambing itong mga ordinaryong espada mo sa iyo? Ikanaway ni Zhou Tengyuan ang kanyang kamay bago siya matapos magsalita, at ang ulan ng libu-libong misteryosong Ice Arrow ay umatake na parang tidal wave. Barilin si Ye Fan at ang iba pa. Tumayo si Ye Fan sa lumilipad na espada, at agad na isinaaktibo ang layunin ng espada ng walang pag-aalinlangan. Walang katulad na layunin ng espada, pagbagsak ng ulan ng espada sa langit. 7 o 8,000 lumilipad na espada, pagkatapos na ikabit sa wuswang sword intent saglit, ay naglabas ng mabangis na aura na nakamamatay. Sa pamamagitan ng pag-asa sa labanan upang malagpasan ang limitasyon at ang pagtitimpi niyang Shenji, ang lakas ni Ye Fan ay napabuti sa lahat ng paraan. Ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay mas na-sculpted sa pamamagitan ng aktwal na labanan, at ang kapangyarihan ng kanyang layunin sa espada ay natural na mas malakas kaysa dati. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang paggalaw na ito ng Collapsing Heaven Sword Rain ay mas malamig at matalas, at ang bilis at kabagsikan ay tumaas ng husto. Nakita ko ang hindi mabilang na madilim na ilaw at malamig na ilaw na hatid ng Bengtian Sword Rain, tulad ng mga pino at matutulis na talim na sumisira sa tuyo at bulok, at direktang dumurog sa lumilipad na itim na yelo. Ding ding ding. Gitling. Ang tunog ng pagkabasag ng mga tinek ng yelo ay walang katapusang maririnig. Sa pasulong, walang yelong tinek, na maaaring dumaan sa hadlang ng Collapsing Heaven Sword Rain. Ang mga basag na kristal ng yelo ay nakakalat na parang mga snowflake. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Collapsing Heaven Sword Rain ay higit pa riyan. Matapos basagin ang Xuanbing Arrow Rain, maraming lumilipad na espada ang umuungal patungo kay Zhou Tengyuan. Noon lang naramdaman ni Zhou Tengyuan kung gaano kalakas ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan. Hindi maganda. Matapos mapagtanto ni Zhou Tengyuan na hindi ito maganda, mabilis niyang pinalamutian ang isang higanteng kalasag ng misteryosong yelo sa kanyang harapan. Xuanming Tiangang, Xuanling Shield Armor. A. Bumungad sa kanyang harapan ang higanteng ice shield na may taas na 3 o 4 na tao. Keng keng keng. Ang makapal na ulan ng mga espada ay bumagsak sa higanteng kalasag, at ilang mga espada ang tumalbog palayo, ngunit mayroon ding maraming mga espada na tumusok sa misteryosong kalasag ng yelo, ngunit nabigong magbago. Lumalim ka. Nakita ni Zhou Tengyuan na ang kanyang pagkilos ay hamarang sa sword intent ni Ye Fan, at habang siya ay gamaan, natanto niya na siya at ang iba ay minamaliit ang lakas ni Ye Fan. Nakakatakot talaga itong Emperor level na sword intent. Bumalik upang maghanap ng iba pang mga kapatid at harapin ang batang ito ng magkasama. Bulong ni Zhou Tengyuan sa kanyang puso. Sa sandaling naisip niya ito, si Zhou Tengyuan ay hindi nang ahas na magantala, tumalikod siya at tumakbo palayo. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, natigilan siya nang makitang lumitaw na si Ye Fan sa kanyang likuran. Ikaw, paano ka? Hindi napansin ni Zhou Tengyuan nang dumating si Ye Fan. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay upang tawagan, at ang 7 o 8,000 lumilipad na espada ay muling nagtipon sa kanya. Escape. Masyado kang maraming iniisip. Sa hangin, hindi ka kasing bilis ng espada ko, kaya. Hindi ka makakatakas. Kung ikukumpara kina Sally Ye at Phoenix Girl na lumilipad gamit ang kanilang mga pakpak, si Zhou Tengyuan ay maaari lamang ituring na nagmamadali kasama ng magaan na enerhiya sa mataas na altitude. Ginamit ni Ye Fan ang sword fighting technique, at ang kanyang bilis ay natural at patuloy na mas mabilis kaysa sa kalaban. Ang taong ito ay dumating upang hamarang sa isang mataas na lugar, na katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Humph! How dare you underestimate this old man? Nakita ni Zhou Teng na mahirap tumakas ng direkta, at nagplanong makipaglaban kay Ye Fan habang umaatres. Naramdaman niya na hanggat nagtatanggol siya laban sa pag-atake ni Ye Fan, hindi siya matatalo ni Ye Fan sa maikling panahon. Sa oras na iyon, ang aking mga kapatid ay tiyak na makakahanap ng mali at darating upang suportahan. Ngunit sa sandaling ito, biglang natapakan ni Ye Fan ang lumilipad na espada at direktang sinugod siya. Kasabay nito, may ilang lumilipad na espada sa paligid ng katawan ni Ye Fan, na parang lumilipad at sumasayaw ang mga espada. Nagulat si Zhou Tengyuan, ang bilis ng pag-atake ni Ye Fan ay masyadong mabilis, wala na siyang oras para umiwas, nakakagalaw lang siya. Xuanming Icebreaker. Ang mga kamay ni Zhou Tengyuan ay puno ng malamig na enerhiya, at naglabas siya ng matalas na chi. Kasabay ng tunay na essence power ng kanyang divine enlightenment, ang sword intent ng parehong level ay hindi makakasakit sa kanyang braso. Hinarap ni Zhou Tengyuan ang nakatusok na espada ni Ye Fan, sinampal ang kanyang palad, at pagkatapos itong harangin, nalaman niyang ang kaliwang kamay ni Ye Fan ay talagang kumuha ng isa pang espada at nilaslas siya. Nagmamadaling inikot ni Zhou Tengyuan ang kanyang ulo para umiwas, ngunit bago pa siya makapagpatatag at umatras, bumalik si Ye Fan na may dalang espada mula sa kanyang kanang kamay. Hindi makaiwas si Zhou Tengyuan sa pagkakataong ito, ang kaliwang kamay lang niya ay nagagamit niya sa pagharang gamit ang kanyang braso, at ang kanyang katawan ay napailing.
Ang kanyang nagtatanggol na mga kamay at paa ay nag-ambala, ngunit si Yefan ay sumusunod na gamit ang isa pang espada. Ang tribute ni Yefan ay airtight at dumadaloy, ito mismo ang kanyang layunin sa espada na, Senador Luo Sword Dance. Bago gumawa ng tatlong galaw si Zhou Tengyuan, ang kanyang dibdib ay nilaslas ng isang espada, at umaagos ang dugo. Ah! Sigaw ni Zhou Tengyuan. Mapula ang mukha niya. Kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Abnormal. Paano magkakaroon ng ganyang baluktot na batang eskrimador sa mundong ito? Hindi kaya dahil apo siya ni Ye Wuya. Bilang isang cultivator ng internal skills, talagang napakahirap para sa kanya na magkaroon ng ganoong antas ng cultivation, ngunit ang kanyang pagkamit ng mga sinaunang martial arts techniques ay talagang hindi masyadong malalim. Sa pangkalahatan, ang mga eksperto sa kanilang antas ay isinasaalang-alang na ang antas ng paglilinang, at ang lahat ay hindi gaanong nagbigay pansin sa mga paggalaw na ito. Pero iba si Yefan. Si Yefan ay nagsasanay ng mga panlabas na kasanayan sa mga nakaraang taon, kaya natural na mas binibigyang pansin niya ang kanyang mga galaw. Natuto rin siya sa iba, lalo na sa eskrima, natuto sa eskrima sa mundo, at natuto sa eskrima at sinaunang espada, at dinala ang kanyang eskrima sa larangan ng pagbabago. Sa oras na ito, ginamit niya ang espada sa santukan, at ang layunin ng espada ang pumipigil sa tunay na diwa ng kalaban, walang dahilan para hindi ito durugan. Sa mga mata ni Yefan, ang kakayahang makipaglaban ng santukan ni Zhou Tengyuan ay madaling masugatan. Sa katunayan, hindi niya kailangang gumamit ng Senador Luo Sword Dance, maaari niyang talunin siya ng sinaunang espada. Masyado kang mahina. It's not worth my time. Ang mga salita ni Yefan ay nagpagalit kay Zhou Tengyuan na halos samuka siya ng dugo. Mayabang na bata. Ako. Bago pa matapos magsalita si Zhou Tengyuan, si Yefan ay nakagawa na ng biglaang pagbabago sa bilis na hindi nakatikip sa kanyang mga tenga, at isang espada ang tumama sa kanyang leeg. Hinawakan ni Yefan ang buhok ni Zhou Tengyuan, at ang katawan ni Zhou Tengyuan ay nahiwalay sa kanyang ulo, at direktang bumagsak na may dugo. Si Su Qingzhou, Exilin Yuan at ang iba pa ay hindi ito malinaw na nakita na nila si Yefan na pinutol ang ulo ng unang ninuno ng pamilya Zhou. Ang eksenang ito ay nagpakulo ng dugo ng lahat at nasa sabik. Masyadong malakas. Mr. Ye ay lalong nakakatakot. Niyakap ni Jiang Xiaobei si Momo at nanginginig mula sa likuran. Sa puso ni Yefan, mayroon din siyang pangunahing konsepto ng lakas ni Zhou sa oras na ito. Sandali siyang nag-isip, pagkatapos ay tumalikod at iwinagayway ang kanyang kamay, tinawag ang lumilipad na espada. Walang katulad na layunin ng espada, 8 Desolate Emperor Dragons. Sa isang iglap, ang siksikan na lumilipad na mga espada, sa ilalim ng utos ni Jian Intent, ay bumuo ng 8 Mar-Angle na Stegosaur, na lumilipad sa himpapawid na may pambihirang lakas. Gumagamit ang Stegosaurus na ito ng mas maraming espada, at natural na nagiging mas malaki ang sukat nito. Asawa, may kaaway ba? Hindi napigil ang magtanong ni Su Qingzhou nang makita niya ang layunin ng espada ni Yefan na sobrang dominanti. Napangiti si Yefan, wala na ang kalaban, ngunit hindi ka maaaring tumambay lamang at lumipad pababa ng paisa-isa. Sa sinabi nito, inutusan ni Yefan ang isang Stegosaurus at hiniling sa lahat na tumayo ng diretso dito. Noon lamang naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Yefan, ngunit ang pag-upo o pagtayo sa isang Stegosaurus ay talagang mas ligtas kaysa sa paghawak ng espada sa kamay. Iyon ang unang pagkakataon na si Mumumu at ang iba pa ay nakakita ng napakagandang sword intent, nakaupo sa likod ng isang Stegosaurus, lahat sila ay maingat, mausisa at kinakabahan. Sa oras na ito, ang isa pang eroplano na hinihintay ni Su Qianxing para sa pamilyang Gigusu ay dumaan na at malapit ng lumapag. Fair na. Bigyan natin ng regalo ang Zhou clan bilang kapalit. Si Yefan ay ngumiti ng palihim, hawak ang patay na ulo ni Zhou Tengyuan, pinamumunuan ng 8 Stegosaurus, na direktang nahulog mula sa langit at lumipad patungo sa teritoryo ng Xuanming clan sa di-kalayuan. Kabanata 1279 na nagmamalaki. 1279. Xuanming Ancestral Land, sa loob ng Xinwu Hall. Ang lahat ng mga miyembro ng Zhou clan ay naghihintay sa pagbabalik ni Zhou Tengyuan. Sa kanilang opinyon, si Yefan at ang kanyang partido ay hindi makakarating ng maayos dito. Ngunit sa sandaling ito, may isang dagandong mula sa langit sa di-kalayuan. Umupo si Zhou Tengxing sa mataas na platform, ang kanyang mga mata ay kumislap ng matalim na liwanag, biglang tumayo at nagsabi, ano yun? Bumalik sa mga ninuno. Iyan ang tunog ng eroplano. Nagmamadaling bumangon si Zhou Changqi, medyo nagulat. Eroplano. Ang mga mata ni Zhou Tengxing ay naghihinala, maaaring hindi ito itumba ni Lao Liu. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Zhou Tengxing ang kanyang manggas at sinabing, sumunod ka sa akin para makita. Oo. Isang grupo ng mga angkan ng Zhou, sinundan nila si Zhou Tengxing at iba pang mga ninuno, tumayo at lumabas ng bulwagan. Sa oras na ito, isang eroplano ang lumapag sa isang paliparan sa di-kalayuan. Bagamat hindi malaki ang paliparan na ito ay eksklusibong pagmamayari ng Xuanming clan, at karaniwang ginagamit sa transportasyon ng mga supply sa loob ng clan. Ito pala ay isang eroplano. Hindi ito lumalabas sa loob ng daan-daang taon, ngunit may bagong lumabas, nakangiting sabi ni Zhou Tengxing.
Nagmamadaling nagtanong si Zhou Changqi, Ancestor, papatayin ba natin sila? Lahat ay dumating, hayaan silang dumating at mamatay. Tumayo si Zhou Tengxing habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang nag-iisang babaeng ninuno sa gilid, ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, Tito Tengxing, hindi ka mausisa, saan nagpunta si Tio Teng Yuan? Ang babaeng ninuno na ito, na pinangalanang Zhou Changhuan, ay ang ninuno ng nakatatandang henerasyon. Ang pinakamatandang babae sa mga matatanda. Changhuan, hindi mo ba iniisip na makakatagpo si Teng Yuan ng mga hindi inaasahang pangyayari? Tanong ni Zhou Tengxing na may nakatagilid na mata. Bahagyang ngumiti si Zhou Changhuan, syempre hindi iniisip ng aking pamangkin. Sa mahusay na paglilinang ni Uncle Teng Yuan, kahit na matalo siya sa layunin ng espadang iyon sa antas ng emperador, dapat siyang bumalik ng ligtas. I don't think so. Kung ayos lang ang pang-anim, bakit hindi pa siya bumabalik ngayon, tapos dumating na ang eroplano? Kumunat ang noo ng isa pang maikling ninuno. Tenglo, gusto mo lang maghinala. Napakatagal na. Kahit matalo ang ika-anim na kapatid, hindi ito mangyayari kaagad, mahinahong sabi ni Zhou Tengxing. Sa mata ng karamihan sa mga ninuno, malamang na nakatagpo si Zhou Teng Yuan ng ilang maliit na problema sa oras na ito, ngunit tiyak na hindi ito mangyayari. Kung tutuusin, halos imposible para sa isang binata sa edad na 20s na talunin si Zhou Teng Yuan, na isang mahusay na katuparan ng banal na kaliwanagan. Kahit si Ye Wuya, ang Diyos ng martial arts na isinilang sa langit, ay walang ganitong kakayahan sa edad na ito. Sa oras na ito, huminto ang eroplano, at ang nakatatandang Su Tianxing ay lumabas ng eroplano kasama ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Su. Nang makita ng 20 higit na direktang inapo ng pamilyang Su ang malalaking estatwa ng mga banal na hayop sa Xuanming Lake, lahat sila ay nasasabik, at maging ang ilang matatandang tao ay napaluha. At ang mga sinaunang gusali na may tuldok-tuldok sa Xuanming clan, sila rin ang kanilang bayan. Bumalik ka. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang mga ninuno ng pamilyang Su. Natupad ng mga anak at apo ang iyong ipinagkatiwala. Ngayon, sa wakas ay nakabalik na tayo. Hinawakan ng manipis na matandang kamay ni Su Tianxing ang kamay ng kanyang apo sa tuhod sa tabi niya, karaniwang nasa sabik. Elder, tingnan mo, pinapanood tayo ng mga angkan ng Zhou na iyon. Itinuro ni Su Yuan ang napakagandang gusali sa harap nito, kung saan nakatayo ang daan-daang miyembro ng angkan ng Zhou. Kung ikukumpara, ang 20 o higit pang mga tao ng Su clan ay lubhang hindi gaanong mahalaga at hindi dapat banggitin. Huminga ng malalim si Su Tianxing at sinabing, Tara na. Hindi mahalaga kung napakaraming tao, lahat ay sumama sa akin at iangat ang ulo. Hindi mo maaaring ipahiya ang dignidad ng ating pamilyang Su. Pero hindi pa dumarating ang unang elder, Mr. Ye at the head of the family, sabi ng isang elder sa gilid. Lumingon si Su Tianxing at same time na sinabi, hindi tayo basta-basta makakaasa kay Mr. Ye kapag bumalik tayo sa angkan ng Xuanming. Si Mr. Ye ay maaaring maging trailblazer natin, ngunit dapat tayong manindigan at umasa sa ating sarili. Kung wala tayong lakas ng loob na harapin ang pamilya Zhou, kahit na matalo ni Mr. Ye ang lahat ng mga ninuno ng pamilya Zhou ngayon, ang pamilya Zhou ay minamaliit tayo. Mahina na tayo ngayon sa puwersa, ngunit pansamantala rin ito, 30 taon headong, 30 taon hexi. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi tayo matatalo ng mayabang na mga Su clan. Kapag ang mga tao ng narinig ito ng pamilyang Su, lahat sila ay may matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay determinado. Sa ilalim ng pamumuno ni Su Tianxing, isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Su, pagkatapos na dumaan sa isang malaking distansya na may kaunting pagsisikap, ay sumakay sa plaza sa harap ng Xinwu Hall. Nanguna si Zhou Tengxing. Nakatingin sa libu-libong miyembro ng angkan ng Zhou, nanunood sa 20 o higit pang mga tao ng papalapit na pamilya Su, karamihan sa kanila ay sarcastic. Kahit sinong ninuno ng aming Zhou clan ay kayang hawakan ito gamit ang isang maliit na daliri. Natural lang iyan, kung talagang malakas ang pamilyang Su, paano ito natalo ng ating Zhou clan sa Xuanming Civil War at gumulong sa Ghost Valley sa loob ng maraming taon? Bakit hindi mo nakita sina Ye Fan at Su Qingzhou? Hindi kaya natakot sila ng ninuno na si Zhou Teng Yuan. Haha! Isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Zhou ang nag-uusap at nagtatawanan, ngunit walang nagtatago, at hindi sila natatakot na marinig ito ng mga tao ng pamilya Su. Nagpakita si Zhou Tengxing ng bahagyang paghanga, at sinabing, ang mga inapo ng pamilyang Su ay medyo matigas ang ulo. Sayang, napakahina talaga. Si Zhou Changqi ay humakbang pasulong sa oras na ito, at sinabing may hitsura ng pang-aalipusta, Su Tianxing, matandang magnanakaw, hindi magandang manatili sa gigo at makipagsabwatan sa pag-abandono ni Ye. Anak, pumunta ka sa lupang ninuno ng aming Xuanming clan para gumawa ng gulo, dahil bapagod na ang pamilya mong mabuhay. Zhou Changqi, ako ang nakatatanda sa iyo, at sinasabi mong matandang magnanakaw. Hindi kaya naging masama ang iyong angkan ng Zhou. Hindi katakataka na ang panganay mong apo, si Zhou Huayang, ay napakarumi. May lolo na kagaya mo. Sumalungat si Su Tianxing. Humph. Ngumisi si Zhou Changqi, gisingin ni Su Qingzhou ang bloodline ng Xuanming, Jin Aisang ang 2 celestial na aklat, at kailangang bumalik sa mga ninuno ng misteryosong pagong.
Ito ang pagpapakita ng mga ninuno ng aming Xuanming clan, at gusto nilang dalhin ang aking Xuanming clan sa tuktok. Sa ganoong kritikal na oras, hindi nakipagtulungan ang iyong pamilyang Su, sa halip ay nakipagsabuatan sa mga ligaw na species ng pamilya Ye upang hadlangan ang aming pamilyang Zhou na muling buhayin ang angkan ng Xuanming. Mga traidor kayo. Nararapat kang patayin. Puno ng kalokohan. Napag-alitan si Su Qiansheng dahil alam mo na ang aming Panginoon ng pamilya ang siyang gumising sa aklat ng langit at siyang Panginoon ng misteryosong pagong, dapat mo siyang igalang. Pinapahintulutan mo ang isa sa iyong sariling mga apo na hiyain ang aming Panginoon ng pamilyang Su, na katumbas ng pagpapahiya sa wordless book. Paiya ang misteryosong pagong. Sinabi ni Zhou Changqi. Huwag kalimutan, ang ina ni Su Qingzhou ay isa sa pinakamababang ranggo sa aming pamilyang Zhou, at kalahati ng kanyang katawan ay ang bloodline ng aming pamilya Zhou. Ako ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Zhou, at namamahala sa anak ng isang babae mula sa pinakababa ng aming pamilya Zhou, kailangan mo pa bang tanungin ako? Nakipagkamay si Su Qianxing, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Zhou Changqi. Pinahiya mo ang ulo ng aming pamilyang Su. Dapat alam mo na kahit nag-away ang mga ninuno, natalo ang pamilya naming Su, pero alam din ng mga ninuno na iginagalang nila ang isa't isa. Sa bagay, iisa ang pinanggalingan ng dalawang pamilya. Sa kasaysayan, ang dalawang pamilya ay nagbayad ng malaki para sa pamilyang Xuanming, at bawat isa ay namamahala sa isang aklat ng langit. Ngayon, ikaw ay mayabang, at hindi mo sineseryoso ang aming pamilyang Su. Talaga bang iniisip mo na ang angkan ng Xuanming ay sinusuportahan ng iyong pamilyang Zhou hanggang ngayon? Joke. Ang kabaitan ng mga ninuno sa iyo ay hindi napatay, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kang makipagsabuatan upang hadlangan ang kaunlaran ng angkan ng Xuanming. Ngayon, sa ilalim ng saksi ng lahat ng mga ninuno, papatayin namin kayong lahat ng mga taksil ng pamilyang Su. Pumunta sa Ghost Valley para kunin ang kalahati ng aklat. Matagal na itong pinag-isipan ni Zhou Changqi, upang ipaghiganti ang kanyang apo, at ibalik ang kalahati ng aklat ng pamilya Su mula sa langit. Sa ganitong paraan, para mahuli si Su Qingzhou, isang babaeng may dugong Zhou at Su, hindi mo kailangan ang pamilyang Su para magbukas ng dalawang makalangit na aklat. Siya, si Zhou Changqi, ay nakatakdang maging pangunahing gumagawa ng desisyon para sa muling pagkabuhay ng angkan ng Xuanming. Sa oras na ito, maraming mga ninuno ang sumusuporta sa kanya, at si Zhou Changqi ay lubos na nagtitiwala. Matapos magbigay ng utos ng malakas, isang dosina ng mga amo ni Zhou ang agad na lumabas. Nilingan ni Zhou Changqi si Zhou Tengxing at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng mga ninuno. Casual na ngumiti si Zhou Tengxing, ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Dahil mayroon kang sariling personal na away, kailangan mong ayusin ito sa iyong sarili. Ang aking pamilyang Xuanming ay may libu-libong mga inapo, at ito ay hindi bababa sa iyon. Salamat sa iyong tagumpay. Kumaway siya, sumunod ka sa akin para patayin ang grupong ito ng mga rebelde mula sa pamilyang Su. Nang makita na ang grupo ng mga master ni Zhou na nasa state of concentration ay malapit ng sumugod pababa, si Su Qianxing at ang iba pa ay walang pinagkaiba sa mga isda sa chopping block. Ngunit ang mga tao ng pamilya Su ay hindi natatakot. Nang malapit ng sumiklab ang parang patayan, isang matalim na tunog ng kaluskos ang nagmula sa langit. Parang asol na dragon na tumatawid sa mga ulap, umuungal at humahati sa langit. Ha! Gatlang M. Ang libu-libong tao sa pamilya Zhou ay tumangala sa langit, lahat sila ay nagulat, at ang ilan ay natulala pa. Chapter 1280 minsan ko lang sasabihin. 1280. Nakakita ng 8 Stegosaurus na binubuo ng hindi mabilang na matutulis na mga espada, mabangis at makapangyarihang Stegosaurus, tulad ng isang mabangis na hayop na gawa sa metal, na nahulog mula sa langit. Isang binata ang nakatayo sa ulo ng Sword Dragon sa harapan, mahinahong nakatingin sa Zhou clan sa ibaba, ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Ito, ano ito? Sword ba yan? Bakit ang daming espada? Si Shushan Yuji Ansho kaya? Pero hindi dapat nakakatakot si Yuji Ansho. Ang mga mukha ng mga miyembro ng angkan, maging ang mga ninuno ng pamilya Zhou, ay nagbago ng husto, at ang kanilang mga mata ay naging sobrang solemn na. Ang presyon na dala ng 8 Stegosaurus na ito ay bahagyang nalampasan ang 20 o higit pang mga ninuno na nakatayo sa pinangyarihan. Namutla pa ang libu-libong angkan ng Zhou. Kasabay nito, sa mataas na lupa sa silangan ng lawa, nakita rin ng ilang tao mula sa mga sinaunang Diyos ang eksenang ito. Napaka-emperor level na sword intent. Anong diskarte sa sword fighting? Para mapagsama ang dalawa ng napakahiwaga, talagang may kakayahan ang batang ito. Niyugyug ni Baiyan ang kanyang pamaypay at ngumiti. Humph, sabi ni Qingyi ng Xuanfeng clan, sa pagtingin sa mga kampana at sipol, may ilang paraan. Ngunit ang batang ito ay tila mas mababa sa panloob na lakas ni Lycan. Ito ay talagang kapareho ng wala. Talagang umaasa lang siya sa panlabas na kakayahan at layunin ng espada, kaya mo bang pumatay ng 2 sinaunang tao? Paano kung mababa ang internal skills? Bakit hindi mo iniisip? Hehe laugh. Tumingin din si Wei Bufan kay Zhou Tengyan sa oras na ito, at tila nag-aalala, Tengyan, itong Ye Fan, mukhang masama talaga ang taong pumunta rito.
Naging madilim din ang kutis ni Zhou Tengyan sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit na bumababa mula sa malayo. Ang Stegosaurus na bumaba ay tahimik. Napakatahimik din, at naroon si Huang Yuzhan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi nakatuon kay Ye Fan at Stegosaurus. Sa kabilang direksyon, biglang umupo sa lupa ang lalaking may mahabang buhok na naka-blue shirt. Halika. Iniluwa niya ang dahon ng damo sa kanyang bibig, at tinitigan ang 8 Stegosaurus na may kumikinang na mga mata, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, sa harap ng Xinwu Hall. Ang lahat ng mga mata ay nasa 8 nangingibabaw na lumilipad na mga dragon sa kalangitan, at walang nagmamalasakit sa labanan sa kamay. Ang 8 Stegosaur ay lumapag ng ilang metro sa parisukat, tumatagilid at sumasayaw, na parang 8 totoong dragon na puno ng kaluluwa. Ang hindi mabilang na malamig na liwanag at matutulis na mga espada ay naglabas ng nagbabantang layunin ng espada, na talagang nagpasindek sa ordinaryong mga angkan ng Zhou. Karamihan sa libu-libong angkan ng pamilya Zhou ay umurong ng ilang hakbang nang hindi namamalayan. Matandang ninuno, Ye Fan yan. Gulat na sigaw ni Zhou Changqi matapos makita ang binata sa Stegosaurus. Ang isang grupo ng mga master ng angkan ng Zhou na Cecil K ay lahat ay umatras, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumaban sa 8 Stegosaurus na ito. Si Su Chenxing at ang iba pa ay tuwang-tuwa at iniyuko ang kanilang mga kamay bilang pagpupugay, Patriarch. Mr. Ye. Si Su Qingzhou ay tumalon mula sa isang Stegosaurus at naglakad sa harap ni Su Chenxing, sinabing, Elder, sorry sa pagiging late. Halika, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang. Basta ligtas at maayos ang may-ari. Nandito na si Mr. Ye. Nakangiting sabi ni Su Chenxing. Nakatutok na si Zhou Tengxing kay Ye Fan sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay kakaiba at totoo, anak, nasaan ang aking pang-anim na kapatid? Napansin nila na ang lakas ni Ye Fan ay mas malakas kaysa sa inaakala nila, at hindi nila maiwasang mag-alala. Dumating si Zhou Teng mula sa malayo. Walang pakialam na iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang mga daliri, at lumipad ang isang lumilipad na espada mula sa bibig ng isang sword dragon, na may ulo ng tao na nakadikit dito. 6 na kapatid. Teng Yuan. Ang isang grupo ng mga ninuno ng angkan ng Zhou ay hindi napigil ang mapasigaw nang makita nila ang nakakagulat na ulo. Ang Zhou clan ay nagpakita rin ng gulat at galit sa kanilang mga mata. Wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang ang ninuno na si Zhou Teng Yuan, na sa tingin nila ay malayo, ay pinutol ni Ye Fan pagkaalis niya sa customs. Para kay Su Chenxing at sa iba pa sa pamilyang Su, ang mga tao ay nasa sabik, kumukulo ang kanilang dugo, at tumaas ang kanilang moral. Ikaw. Galit na galit si Zhou Tengxing, namumula ang kanyang mga mata, naglakas loob kang patayin ang pang-anim kong kapatid. Boy! Hindi ka talaga marunong mag-spell ng kamatayan. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, bakit? Kayo lang mula sa pamilya Zhou ang pinapayagang pumatay sa aking buong pamilya, ngunit hindi ako ang pumatay sa inyong mga matandang aso. Okay. Napaka-self-righteous na bata. Sa tingin mo ba na gamit ang sarili mong lakas, makakarating ka sa aking Zhou Dynasty? Nakakahiya. Kinagat ni Zhou Tengxing ang kanyang mga ngipin. Si Ye Fan ay masyadong tamad na sumagot, ikinalat niya ang Stegosaurus sa ilalim ng kanyang mga paa at hinayaan ang lahat na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at muling nabuo ang Stegosaurus, at nagsimulang umikot at sumayaw sa hangin ang 8 Stegosaur. Ang pamilya Zhou ay natigilan nang makita ang kakayahang magpakilos ng libu-libong lumilipad na mga espada sa kanilang mga kamay. Makinig, sasabihin ko lang ang susunod kong sasabihin. Ang malamig na mga mata ni Ye Fan ay dumaan sa pamilya Zhou, at pagkatapos ay iminuwestre niya si Su Qingzhou na nasa likuran. Mula ngayon, ang Xuanming clan ay maaari lamang magkaroon ng isang patriarch, at iyon ay ang aking asawang si Su Qingzhou. Ikaw naman ang angkan ni Zhou, iyong mga sumusunod, huwag munang pumatay, at iyong mga sumusuway, pumatay ng walang awa ngayon. Ang layunin ng pagpatay ni Ye Fan sa oras na ito ang layunin ng pagpatay na inilabas ng walang ingat, ay dumaan sa hindi mabilang na mga labanan, at naipon ang layunin ng pagpatay, kasama ang mapang-epong puwersa ng kanyang layunin sa antas ng emperador na espada sa oras na ito, na ginagawang hindi makapagsalita ang karamihan sa angkan ng Zhou. Si Zhou Tenglo, na nakatayo sa harapan niya, ay humakbang pasulong sa oras na ito, at sinabing may masamang ngiti, mabahong batang lalaki. Napakawalan siya. Malamang na hindi nag-iingat si Teng Yuan sandali at nakatanim sa iyong mga kamay. Kung maglakas loob kang patayin ang aking kapatid, ipapaalam ko sa iyo ngayon na ang aming pamilyang Xuanming Zhou ay hindi pinapayagan na pukawin ka. Tenglo, dumating ako. Lalabas na si Zhou Tengxing. Ngunit lumingon si Zhou Tenglo. Pigilan mo siya, kuya. Para harapin ang isang mabahong batang lalaki na may mababang kultibasyon, paano kita hahayaan na kumilos? Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko ito basta-basta, at tiyak na ipaghihiganti ko si Teng Yuan. Walang pagpipilian si Zhou Tengxing kundi ang tumango, okay. Napatingin si Zhou Tenglo sa angkan ng Zhou, ang mga inapo ng angkan ng Zhou. Umatras kayong lahat. Baka masaktan kayo ng ninunong ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zhou Tenglo at tumalon, at diretsyong nag-volley at walang pag-aalinlangan na pinakawalan ang makapangyarihang tunay na diwa ng kanyang banal na kaliwanagan.
Sa loob ng ilang sandali, bumagsak ang temperatura sa paligid, at tumataas ang asol na yelong tunay na puwersa ng Yuan. Parang mad tide, lumapot sa katawan niya. Dahil sa panggigipit ng makapangyarihang mga Diyos, nabalisa ang angka ng Zhou, at ang lahat ay tila hindi na natatakot sa 8 Stegosaurus ni Ye Fan. Su Qingzhou at iba pa sa likod, pagkatapos silang lahat ay mukhang solemn na, at natanto nilang lahat kung gaano kalayo sa kanila ang paglilinang ng mga ninuno na ito. Gayunpaman, gaano man kahirap si Zhou Tenglo sa harap niya, hindi umatras si Su Qingzhou at ang iba pa. Dahil, naniniwala ako na dahil hindi sila hinayaan ni Ye Fan na umatras, hindi nila kailangang matakot sa anumang panganib. Mula simula hanggang wakas, nakatayo si Ye Fan doon, pinapanood ang lumilipad na Zhou Tenglo, nang hindi gumagalaw, hayaan itong si Zhou Tenglo na magtipon ng parami ng paraming tao. Being cold true energy. Ngumisi si Zhou Tenglo, mayabang na bata, kung hindi mo haharangan ang matandang ninuno na ito, tiyak na pagsisihan mo ito. Tingnan mo, ito ang pinakamakapangyarihan at malawak na hakbang sa Xuanming Tiangang ng aking pamilya Zhou, Xuantian Fury C, hayaang talunin ka ng ninunong ito sa isang galaw. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.